Miss, Nasaan ang hinahanap kong tao? nandoon po. Ikaw ba ang alagad ni Mulaing Makadiyos na doktor, si Ye Wushuang? Tinatanong kita, talaga bang ikaw si Ye Wushuang? Kinakausap ka ni Bebe. Duan, bingi ka ba? Tulog pa more. Ang ingay naman, pati tulog ko na aabala. Mukhang gusto mong maparusahan, ha? Hinto. Opo, miss. Ang haba ng mga binti niya, mukhang okay din to ha? Bastos, totoo bang ikaw si Ye Wushuang? Tama ka. Ako si Ye Wushuang, posible kayang ikaw ay mula sa maimpluwensyang pamilyang Duan sa Timog, ang anak na babae ni Master Duan, na si Duan Xiu. Seryoso ka ba? Sa itsura mong yan, talaga mo bang mapapagaling ang tatay ko? Nandito ako, ayon sa utos ng aking guro, bumaba ako mula sa bundok para gamutin si Master Duan. Hindi ko inakala na ang anak pala ni Master Duan ay napakagandang dalaga. Sandali, ang bata mo pa, paano mo patutunayang ikaw ay disipulo ni Mulaing Makadiyos na doktor? At paano mo namang patutunayang kaya mo talagang pagalingin si Papa? Kita mo namang natutulog ako rito, ikaw pa ang lumapit sa akin, di ba? Kung nagdududa ka sa akin, huwag mo na akong gambalain sa pagtulog. Mabuti pang umuwi ka na at paghandaan mo na ang libing ng tatay mo. Ang kapal ng mukha mo. Nagawa mo pang sabihing mamamatay si Papa. Gusto mo bang panagutin kita? Kahit ano pang gawin mo, wala ka namang magagawa sa akin. Ikaw, Bakit ko pa kailangang hingin yan? Nagsasabi lang ako ng totoo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sa oras na ito si Master Duan ay naninilaw na ang mukha, maitim na ang paligid ng mga mata, at naghihingalo na, siguradong hindi na siya lalampas sa alas 8 ng gabi. Sa ngayon, ako lang ang tanging makapagliligtas kay Master Duan. pakiusap. Pagalingin niyo po si Papa. Ganyan ba ang asal ng isang nanghihingi ng tulong? Pakiusap. Himalang doktor. Pagalingin niyo po ang tatay ko. Ayos na yan? Pakituro ang daan. Tuloy po kayo, Ginoo. Dalhin ang bag ko. Ako na po ang magdadala ng bag. Wushuang, inuutusan kitang agad na bumaba ng bundok. Ang pinakamayamang kaibigan ko sa Southern City na si Duan Tianming ay nasa kritikal na lagay. Pumunta ka roon agad upang iligtas siya. Dagpa rito, ayon sa kasunduang pangkasal na itinatag ng iyong lolo sa anak ng pamilyang Wu, kailangan mong pakasalan si Wu Xiao. Guro, susunod po ako sa inyong utos. Dr. Jiang, kumusta na ang kalagayan ng tatay ko? Ginong Duan, ang mga palatandaan ng buhay ni Elder Duan ay labis ng mahina. Mas makabubuting ihanda na ninyo ang kanyang mga pangangailangan. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin na ihanda ang kanyang pangangailangan? Ikaw, bata. Ang tiyo ko, kapag hindi mo siya naligtas, ikaw, bata, ay magbabayad ng malaki. Ang karamdaman ni Elder Duan ay wala ng gamot, wala na akong magagawa pa. Ilang saglit na lang ang natitira sa kanya. Kahit pa si Huatuo ang naririto, hindi na niya ito magagawang pagalingin. Huwag mo akong paikutin sa ganyang salita. Hindi pwedeng mamatay ang tatay ko. Kapag napagaling mo siya, ibibigay ko sa pamilya mo ang ospital na ito. Ngunit kapag hindi siya gumaling, mananagot ka sa akin. Sige, susubukan ko pa. Susubukan ko pumuli. Jiahao, sa palagay ko, sa pagkakataong ito, kailangan mo nang maghanda ng mas maaga. Si kuya ko ngayon, parang hindi na niya kakayanin pa. Kawawa talaga si tito ko. Ang 100 bilyong dolyar na ari-arian, hindi na niya mapapakinabangan. Anong sinasabi ninyo? Buhay pa ang tatay ko. Kuya, siya ang disipulo ni Mulaing Makadiyos na doktor na inirekomenda ni Papa bago siya mawalan ng malay. Si Ye Wushuang, dinala ko siya rito para sagipin si Papa. Siya lang? Patingnan na agad natin siya kay Papa. Xiu, ganitong klase lang ng tao ang dinala mo para iligtas si tito? Sino ba siya sa tingin niya? Kung sino man ang makakapagpagaling kay tatay, wala ka nang pakialam, di ba? Huwag mong sabihin, di kita binalaan. Ang karamdaman ni tito, daan-daang eksperto na ang sumuri, ngunit wala silang nagawa. Sa isang hamak na tulad niya, ano bang mapapala natin sa kanya? Nagbibiro ka ba? Panay ka naman lait sa akin. Bakit ang baho ng bibig mo? Kumain ka ba ng dumi? Hamak na bata? Ang lakas ng loob mong itaas ang boses mo sa akin. Eh ano ngayon kung minumura kita? Kung balak mo mambastos ulit, ipapakain ko talaga sa iyo ang dumi. Sige na, sige. Ikaw, batang to. Gusto mo bang turuan ka ng leksyon? Tumahimik ka! Dr. Ye, ito ang pinsan ko. Talagang ganyan ang ugali niya.
Pagpasensiyahan nyo na po. Ayos lang, iisipin ko na lang na nakagat ako ng aso. Kailangan ko pa bang gantihan ng aso? Wala kang sa katinuan? Bastos ka, nagagawa mo pang magwala rito sa pamilya Duan? Gusto mo bang maglaho? Sinong tinatawag mong bastos? Bakit? Ikaw nga, Sige nga, ulitin mo pa ang sinabi mo. kahit ulitin ko pa ng 2 beses. Bastos. Sobrang bastos ka. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Nabali na, nabali. Bitawan mo ako. Nasaktan mo pa ako sa harap ng pamilya Duan? Hindi ito pwede. Dr. Ye, isang pabor lang para sa akin. Sige. Gagawin ko ang pabor para kay Binibining Duan. At pakakawalan ko na ang asong ito. Tulong, mga tao. Turuan niyo ng leksyon ang masamang batang ito. Manahimik ka nga. Duan Shiyu. Talagang naglakas loob kang isama ang basurang yan. Para saktan ako dito sa pamilyang Duan? Hindi ko akalain. Magsalita ka pa ulit at palalayasin kita. Dr. Ye, nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap, iligtas nyo agad si Papa. Sandali lang. Bakit, Tio? Sa palagay ko, tama ang sinabi ni Xiao Hui. Ang batang ito ay isa lamang walang silbing tambay at sobrang bastos pa. Paano kung mawala si Papa? Dahil sa kanya, sino ang mananagot doon? Tama, Shio. Nasuri mo ba ng maayos ang taong ito? Paano mo nasabing mahusay siyang doktor? Baka peke lang siya? Mukhang sa pamilyang Duan, ang pananaw ng mga nakatatanda ay hindi sapat kumpara sa isang dalagita. Nakakatawa talaga. Ikaw, Ngayong nanganganib ang buhay ni Papa, naniniwala akong pwedeng sumubok si Dr. Ye. Hahayaan mo na lang ba si Papa na tuluyang mawala nang wala kang gagawin? nariyan pa ang mga eksperto para iligtas siya. Siya ay Kung kaya naman ng mga eksperto, bakit ko pa kailangan humingi ng tulong kay Dr. Ye? Tama na. Kung magpapatuloy pa kayo sa pagtatalo, si Ginoong Duan ay tuluyan nang mawawala. Pakiusap, Dr. Ye. Gamutin niyo na po si Papa kung sakaling may maging problema. Ako ang sasalo ng buong pananagutan. Ginoong Duan. Binibining Duan. Nanganganib ang buhay ni matandang Duan ngayon? Ako. Sino ang walang silbing doktor na ito? Ano? Walang silbing doktor? Siya ang nangungunang eksperto sa utak sa buong mundo, si Dr. Jiang. Nangunguna? Sa palagay ko, wala naman talaga siyang kakayahan. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan, bata. Ito naman si banal na Dr. Ye. Ngayon, kahit sino na lang ay nagpapanggap na dalubhasang doktor. Para sa akin, isa lang siyang bagitong wala pang alam sa mundo. Anong ginagawa mo? Hoy bata, anong ginagawa mo? Delikado na ang buhay ni matandang Duan ngayon. Gusto mo ba siyang tuluyan ng mawala? Ye Wushuang, ano bang masama mong balak? Pwede ba kayong manahimik muna? Kayong lahat na naririto, kaya ba ninyong iligtas si matandang Duan? Kayo lang bang iilang tao ang makakasalba kay matandang Duan? Ang tapang mo naman. Tanungin kita, anong paraan ang gagamitin mo para gamutin si matandang Duan? Siyempre, gagamit ako ng tradisyonal na medisina. Tradisyonal na medisina? Ni modernong medisina ay di mapagaling si matandang Duan tapos tingin mo kakayanin mo? Mas magaling naman kami kaysa sa inyo, di ba? O sige, tanungin kita, saang med school ka nagtapos? Ano ang medical school? Wala ka palang alam bata. Baka kung saang peking doktor ka lang na kung ano-ano lang ang natutunan, tapos lumalakas loob mong magyabang dito. Tatanungin kita, paano mo balak gamutin ang pasyente? Binibining Duan, may mga karayom ba kayo para sa akupunktura rito? Meron po, kukunin ko lang. Karayom? Karayom ang gagamitin mo para gamutin si matandang Duan? May brain cancer si matandang Duan? Wala na iyang lunas. Gusto mo ba siyang saktan? O iligtas siya? Pwede bang manahimik ka na lang? Ang ingay mo. Ye Wushuang, kapag may nangyaring masama sa papa ko, sisiguraduhin kong di ka makakalabas sa pintong to. Mga hangal kayo. Anong sinabi mo? Bakit? Lalaban ka. Ganoon na nga kalalanan ng sakit ng matanda, kung wala naman kayong magawa, manahimik na lang kayo. Sinasabi ko sa inyo, 3 tusok lang ng karayom, maliligtas ko na ang matanda sa kamatayan. Anong ipinagmamalaki mo? Naghihingalo na si matandang Duan ngayon. At ang mga selulang kanser na ito ay kumalat na sa kanyang buong utak. Sinasabi mong kaya mo pa siyang iligtas mula sa bingit ng kamatayan? Na naginip ka yata ng gising? E paano kung magamot ko siya? Kung magagamot mo siya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ospital na pinapatakbo ko. Bukod pa roon, luluhod ako sa harap mo at magpapatira pa ako ng 3,000 beses. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, ha? Oo, iyon ang sinabi ko. Hindi ako kumbinsido. Malalagutan na ng hininga ang taong ito. At kung magagamot pa siya ng Chinese medicine, dapat kaming mga dalubhasa sa Western medicine na lang ang tumigil sa pagtatrabaho. Hintayin mo na lang. E paano naman kung hindi mo siya magamot? Kung hindi ko siya magamot, parusahan ninyo ang isang braso ko. Sige, yan ang usapan. Dr. Ye,
Narito ang iyong mga karayom. Lumabas muna kayong lahat dahil ang aking paraan ng gamutan ay hindi para sa publiko. Nagtitiwala po ako sa inyo, Dr. Ye. Pakiusap lang, kailangang gumaling si Papa. Iwan mo na sa akin. Pinaaalalahanan kitang muli. Kapag may masamang nangyari sa aking ama, talagang, Lumabas ka na. sige, aalis na kami. Pananagutin ka namin kapag hindi siya gumaling. Hoy, lalaki. Malapit na ang katapusan mo. Para sa sinumang gumagamit ng mga karayom, punan ang kakulangan sa lakas at ilabas ang sobrang enerhiya. Ang susi sa balanse ay ang galing ng 3 karayom. Ito ang tinatawag na 3 karayom. Nang 9 na araw ang acupuncture. Sa tradisyonal na medisina ay nangangailangan ng katatagan, katumpakan, bilis at pagiging mapagpasya. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalawak na saklaw. Sa 3 munting karayom na ito, tiyak na mapapawi ang sakit. Ano na bang nangyayari? Ang tagal na nating naghihintay. Bakit wala pa ring balita? Paano kung lalong lumala na ang kalagayan ni Tito? Malay mo, takot na siyang lumabas? Sabi ko na sa inyo kanina, ang taong yon, malamang isa lang siyang manloloko. Sa karamdaman ni Matandang Duan, kahit tipunin mo pa ang lahat ng pinakamagagaling na eksperto at doktor sa mundo, wala rin silang magagawa. Tama na. Tama na. Gusto mo ba talagang pumanaw ang tatay ko? Binibini, hindi po ganoon. Si Matandang Duan ay may malubhang sakit na walang lunas. At kung gumaling man siya, maituturing na itong isang himala sa buong mundo. Dr. Zhang, dahil wala kang kakayahan, hindi ibig sabihin na wala ng iba. Kung wala kang magagawa, manahimik ka na lang dahil baka gumamit pa ako ng karayom para tahiin ko yung bibig mo. Sa palagay mo, magaling na ba ang tatay ko? Hindi. Ano? Hindi ko sana ipinagkatiwala sa'yo. Bata, alam mo ba kung ano ang kapalit nito? Siya mismo ang nagsabi niyan. Handa na raw siyang parusahan ang sarili niya. Nasa loob si Matandang Duan? Kayo na ang pumasok at tingnan. Hoy bata, kapag napahamak mo ang tiyuhin ko, ay tinitiyak namin sa'yo na matatagpuan mo ang hangganan mo. Pa. 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 Pa, gising na po ba kayo? Hoy bata, kanina'y pinrotektahan ka pa ng Matandang Duan na yon. Ngayon, pinabayaan mong mawala ang tito ko, kaya kailangan mo ring sumunod sa kanya. Bago ka managot sa tito niya, tuparin mo muna yabang mo sa pangako mo. Dahil hindi mo nagamot si Matandang Duan, kailangan mong parusahan ang sarili mong braso. Sino ang nagsabi sa inyo na hinayaan kong mawala si Matandang Duan? Anong ibig mong sabihin? Dr. Ye, pinapatawag po kayo ni Papa. Ano? Ano? Di ba patay na si Matandang Duan? Hintayin nyo na lang at manood. Maligayang bati, Matandang Duan, sa muli mong paggaling. Ikaw ba si Ye Wushuang? Tama ka. Magaling. Tunay kang alagad ni mulaing makadiyos na doktor. Hindi matatawaran ang husay mo sa panggagamot. Ang aking buhay. Utang ko sa iyo. Hindi maaari. Hindi ito pwedeng mangyari. Sino siya? At siya naman po, ang nangungunang espesyalista sa utak, si Dr. Zhang, ang dati ninyong manggagamot. Hindi kanya nalunasan, buti na lang at narito si banal na Dr. Ye. Imposible ito. Matinding karamdaman ang dinaranas ni Matandang Duan. Patay na ang maraming selula sa kaniyang utak. Halos nilisan na niya tayo. Paano mangyaring sa ilang kilos lang ay agad siyang gagaling? Talagang imposible ito. Tumahimik ka. Walang kwenta ka. Umalis ka. Dr. Ye. Kamusta na ang lagay ko ngayon? Matandang Duan, ginamit ko ang teknikang acupuncture para lang maibalik kayo mula sa kapahamakan. Ngunit ang inyong katawan ay nananatiling mahina at maaari pa ring malagay sa panganib ang inyong buhay. Ano? Ano ang gagawin natin? May pag-asa pa bang gumaling ang ama ko? Shiyu. Huwag mo nang pahirapan si Dr. Ye. Alam ko ang kalagayan ko
Paano pa ako gagaling? Mabuhay na lang ako hanggat maaari. Sino ang nagsabing si Matandang Duan ay wala ng pag-asang gumaling? Posible kayang gagaling pa ba talaga si Papa? Siyempre, Kung ganoon, ilang porsyento ang posibilidad na gumaling siya? 10% lang po. Ayos na rin ang 10% tsansa. sino ang nagsabi na 10% lang? Ang ibig kong sabihin, sa loob ng 1 linggo, siguradong gagaling ang matanda. Dr. Ye, totoo ba yan? Mukha ba akong nagbibiro? Shiyu, kailangan nating pasalamatan ng maigi. Si banal na Dr. Ye. Siyempre naman po. Dr. Jiang, ano ba ang nangyayari rito? Kayong mga eksperto, hindi ba sabi ninyo na ang tito ko ay may malubhang sakit? Kahit pa dumating si Huatuo, hindi pa rin yan magagamot. Pero bakit ngayon, hinahayaan yung isang bastos na bata ang siyang nagpagaling sa kanya? Hindi ko rin po alam. Sadyang napaka-misteryoso nito. Sa tagal ko ng pagiging doktor, mga ganitong pangyayari ay hindi ko kailanman inakalang posible. Maliban na lamang kung hindi siya pangkaraniwang tao. Huwag mo akong lokohin. Itong daliri ko. Kanina'y muntik na niya itong maputol. Bala ko pa naman siyang turuan ng leksyon. Pero tingnan mo naman, siya pa ang lumabas na mahusay na doktor. Hindi maaari. Hindi ko ito palalampasin. Kailangang mawala ang taong yon. Nasa card na ito. May 10 milyong dolyar. Kunin mo muna iyan. 10 milyong dolyar lang ba? Ang pamilyang Duan ninyo, hindi naman pala ganong kalaki kung magbigay. Oh? Maliban sa 10 milyong dolyar na ito, kabilang pa ang aming pamilyang Duan sa 1% shares na nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Iyon lang ba? Ano pa ba ang gusto ni Dr. Ye? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Talaga bang maibibigay mo ang lahat sa akin? Siyempre po, niligtas ninyo ang aking ama. Ano mang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo. Kung gayon, samahan mo ako ng 1 buwan. Ha? Anong ha? Hindi mo ba malinaw na narinig? Dr. Ye, nagbibiro lang po kayo, di ba? Sino bang nakikipagbiruan sa iyo? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi kanina na kaya mong ibigay sa akin ang lahat? Bakit? Hindi mo ba kaya iyon? Hindi naman ganoon. Pero ako, Biro lang ito. Kahit pumayag ka man, pag-iisipan ko pa rin itong mabuti. Ngayong nakababa na ako mula sa bundok, bukod sa pagsagip sa tatay mo, kailangan ko ring isakatuparan ang misyon kong magpakasal. Mr. Ye, mag-aasawa ka na? Bakit? Mamimiss mo ako? Hindi. Ako. Aalis na ako. Nga pala, pakisabi na lang sa kung sinong magaling daw na eksperto pero palpak. Yung pustahan namin, hindi ko yon nakakalimutan. Bibisitahin ko siya bukas, babawiin ko na ang ospital ko. Pati ang ipinangako niyang 3,000 luhod, walang dapat kulang kahit isa. Batay sa kasunduang itinakda ng lolo mo, kailangan mong magpakasal sa anak ng Wu family na si Wu Xiao. Master, maganda ba si Wu Xiao na iyon? O baka pangit siya? Huwag mo na yang intindihin. Kahit magmukha pa siyang baboy, kailangan mo pa rin siyang pakasalan. Iyan ang huling habili ng lolo mo. Opo, Master. Hello boss, nakababa na sa bundok si Ye Wushuang, kagagaling lang niya mula sa pamilyang Duan. Bantayan niyo siyang mabuti. Napakahalaga ng pinanggalingan ni Ye Wushuang. Kailangang mawala siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi, pati ang buong 4 na dakilang pamilya ng Nancheng ay haharap sa matinding kapahamakan. Masusunod po boss. Wu Xiao, napakagandang babae. Talagang napakaganda. Sino po kayo? Ikaw po ba si Wu Xiao? Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sino ka ba? Sino to? Ha? Siguradong ikaw si Wu Xiao. Oo, ako nga. Ikaw ba ang kukuha ng package mula sa courier? Hindi ako courier, ako ang asawa mo. Anong asawa? Sino ka ba talaga? Sa totoo, ako ang lalaking palaging nag-iisip sa'yo araw-araw. Mas maganda ka kaysa inakala ko. Bastos ka? Noong sandaling yon, ang sampal ay nasa layong 0.01 sentimetro na lang sa mukha ko. Pero ilang saglit lang ang lumipas, ang babaeng sumampal sa akin ay tuluyang mai-in-love sa akin. Ako si Ye Wushuang? Ikaw si Ye Wushuang? Oo, ako nga, ang magiging asawa mo. Kamangha-mangha, di ba? Sinong nagsabing asawa kita? Ako. Pamilya na tayo, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Tingnan mo nga tong taong to, anong ginagawa mo? Maganda naman ang bahay niyo, ayos to. Kontento na ako. Wala kaming pakialam kung kontento ka.
Sinasabi ko sa'yo, yung kasunduang ginawa ni Lolo, hindi ko pa yan tinatanggap. Ayos lang, papayag ka rin naman. Sige, isa pa. Kung ikaw nga talaga si Ye Wushwang, paano mo yan mapapatunayan? Bakit? Gusto mo ba akong siyasatin ng malapitan? Ang bastos mo! Ay naku, magkakasama na rin naman tayo. Ba't ka pa mahihiya? Sinong nagsabing pakakasalan kita? Bakit? Isasawalang bahala mo ba ang huling habilin ng lolo mo? At ganito pa kagwapo ang kaharap mo? Nakatayo na rito? Hindi ka pa rin ba naaakit? Sira ka na yata. Tatanungin kita, ano bang trabaho mo ngayon? Wala naman akong trabaho, naghihintay lang na mapakasalan ka, at pagkatapos ay maging isang house husband ng pamilyang Wu para maalagaan ka maghapon at pagsilbihan ka. Ang laki mo ng tao, gusto mo lang maging house husband, wala ka bang hiya? Nandyan ka naman, young lady Wu. Sa hinaharap, ikaw ang magtatrabaho, ako naman ang bahala sa bahay. Huwag kang mag-alala, bihasa ako sa gawaing bahay at marunong makiharap sa tao. Ano bang sinasabi mo? May tama ka ba sa utak? Tungkol naman sa kasal, sa susunod na lang natin pag-usapan. Wuma, sino yan? Ma'am, si Hu Yue po, anak ng pamilyang Hu. Bakit na naman siya? Paalisin niyo siya. Sandali lang, gusto kong makita kung sinong anak na yon ng pamilyang Hu. Xiao. Sino ka ba? Walang hiya ka. Xiao, kanina pa kita tinatawagan. Ba't di mo sinasagot? Hu Yue, bakit ka na naman nandito? Hindi ka ba napapagod? Xiao, kaarawan ko ngayon. Binilhan pa kita ng bulaklak. Mamayang gabi sa Nancheng Hotel. Nagpareserba ako ng kwarto. Sabay tayong maghapunan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ayokong pumunta? Kaarawan ko naman ngayon, pagbigyan mo na ako. Sinabi na nga niya na hindi siya pupunta. Hindi mo ba narinig? Sino ka ba sa tingin mo? Bisita ko siya. Hu Yue, sinabi ko na sa'yo hindi ako sasama. At saka pwede bang huwag ka nang pumunta sa bahay ko? Bisita mo? Akala ko kung di mo sinabi ay isa lang siyang tagalinis ng imbornal? Hindi ako marunong maglinis ng imbornal. Pero kaya kitang turuan ng leksyon. Bata, napakalakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Pulutin mo ang mga bulaklak na iyan. Pulutin mo ang mga bulaklak na iyan. Ikaw, sino ka ba? Walang hiya ka? Gusto mo bang masaktan? Ako ang fiancé ni Wu Xiao. Ano? Ikaw ang fiancé ni Wu Xiao. Aba, sa hitsura mong iyan, puro peke pa ang suot mo, isang hamak na pulubi. At sinasabi mong ikaw daw ang fiancé ni Wu Xiao? Sira ulo ka yata. Tama? Siya nga ang fiancé ko. Anong sabi mo? Hindi mo ba malinaw na narinig? Ako, ang fiancé ni Wu Xiao, umalis ka na. Kalokohan, matagal na kitang nililigawan, pero hindi ka pumayag? Ngayon naman, hahanap ka pa ng ganyang klaseng tao para lokohin ako? Bagay ba talaga siya sa'yo? Kung bagay man o hindi, wala ka nang pakialam. Ako, anak ng may-ari ng malaking kumpanya, matatalo pa sa basurang katulad niya. Ibig sabihin yan, mas basura ka pa kaysa sa kanya. Ikaw, Hu Yue, sinabi ko na sa'yo, imposibleng maging tayo. Kaya umalis ka na. sa Nancheng, ako lang ang nararapat para sa'yo. Wu Xiao, ang sama naman ng panlasa mo. Sinabi na ng asawa ko na umalis ka na? Hindi mo ba narinig? Layas. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ha? Wala akong pakialam kung sino ka. Kakakita ko lang sa asawa ko, kaya maganda ang mood ko, kaya wala akong balak pansinin ka, kaya umalis ka na. Bata, sobra ang yabang mo. Dito sa Nancheng, ikaw pa lang ang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Sige, Wu Xiao, fiancé mo siya, di ba? Bukas na bukas din, paparusahan ko siya at babalian ko ng binti. Titingnan ko lang kung paano pa siya makakapagpakasal sa'yo. Oh, tingnan natin kung talagang kaya mo yan. Wu Xiao, tatanungin kitang huling beses. Totoo bang sasama ka sa hampas lupang to, ha? Sasabihin ko rin sa'yo ng huling beses, kahit kanino man ako sumama, wala kang pakialam. Ikaw, walang hiya kang babae? Humanda ka sa akin? Tigil. Anong tawag mo sa kanya? Sabi ko, walang hiya siya, walang hiya, isang hamak na babae. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Talaga bang sinaktan mo ako? Ayos lang na ako ang laitin mo, pero oras na bastusin mo ang asawa ko, papatulan talaga kita at tatapusin. Hoy, bata, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba ang kapalit sa pananakit mo sa akin, ha? Sabihin mo sa akin ngayon, anong sakripisyo ang kailangan kong gawin? Hay? Tama na yan. Umalis na kayo bago pa ako tuluyang mawala ng pasensya? Hoy bata, maghanda ka sa akin. Bukas na bukas din. Kapag di kita napuruhan, isusumpa ko ang pangalan ko. Bakit ka ba napakabihasa? Alam mo ba kung sino si Huyu? Sa ginawa mong yan, tiyak na mapapasama ka sa malaking gulo. Kung ang maliit na huyue lang ay di ko kaya, paano pa kita mapoprotektahan at mapapakasalan? Huwag kang ang sobrang mayabang. Hindi mo pa kasi nakikita kung gaano kabangis si pamilyang Hu. May sarili akong paraan para sa pamilyang Hu. Sige na, wala na ang masasamang tao,
Magsimula na tayo. Simula sa ano? Dahil mag-asawa na tayo, ano pa ba ang sisimulan natin? Anong balak mong gawin? Presidente Zhang, umaasa ako magtatagumpay ang ating pagtutulungan. Papa, pasinaptan nila ako. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na may kausap akong kliyente tungkol sa negosyo? Sinaktan na nga ako, negosyo pa rin ang iniisip mo. Sinaktan ka ba? Sino ang may gawa niyan? Isang hamak na lalaking walang saysay, walang hiya. Ang anak kong si Hu Tian ay basta na lang sinaktan sa Nancheng. Talagang wala siyang takot. Kasalanan nito ng pamilya Wu? Si Wu Xiao na yon. Si Wu Xiao na naman ba? Ako na ang bahala magparusa sa kanya para sa iyo. Ye Wushwang, hindi pa tayo kasal. Huwag ka munang gumawa ng gulo. Iharap mo ang ulo mo. Tingin ka sa akin. Idilat mo ang mga mata mo. Saka mo ito ipikit muli. Saglit lang po, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Saktong-sakto ang dating ng tawag na yan. Hello po, Lola. Balita ko, si Ye Wushwang ay pumunta riyan para hanapin ka, hindi ba? Tama po, nandito po siya. Mabuti. Nga pala, mamaya maghahanda ako ng salo-salo para sa pamilya. Isama mo siya rito. Gusto ko siyang makilala ng maigi. Pero, Basta, usapan na yan. pinapapunta ka ni Lola sa salo-salo ng pamilya. Sige, walang problema. Kung ganoon, maghahanda muna ako. Para saan pa yung paghahanda? Tuloy na natin to. Hay nako, pag-usapan na lang natin yan pagkatapos ng handaan. Balita ko, pinatawag tayo rito ni Lola dahil dumating na ang mapapangasawa ni Wu Xiao. Sa huling habilin ni Lolo, kapag ikinasal na silang dalawa, ang Wu family mapupunta na kay Wu Xiao bilang pamana. Habang narito pa ako sa Wu family, hindi ko kailanman hahayaang mamana ito ng isang babae lang. Pasensya na, asawa ko. Nahuli ako sa pagdating. Naghanda pa kasi ako ng regalo para kay Lola. Anong regalo ang inihanda mo? Pwede ba? Huwag ka nang mang-usisa? Huwag kang mag-alala, hindi tayo mapapahiya. Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Tayong Wu family rito sa Nancheng ay kilala at iginagalang din naman. Dadalo ka sa family dinner ng ganyan ang suot, hindi ba tayo pagtatawanan yan? Ako si Ye Wushuang na may malinis na dangal. Ang mga tumatawa sa akin, sila ang dapat pagtawanan. Tara na. Pasensya na po, nahuli kami sa pagdating. Wu Xiao, sa susunod na mahuli ka, huwag ka na lang pumunta. Napapansin ko, ang yabang mo na at talagang tumataas na ang tingin mo sa sarili mo. Ano na, wala ka na bang respeto sa akin? O pati ba si Lola ay hindi mo na iginagalang? Bakit ka naman ganyan magsalita? Wala akong mabuting masasabi sa'yo. Xiao, sino ba ang taong ito? Pinsan ko siya. Si Wude. Si Wude? Sakto pala sa kanya ang pangalan niya. Hoy, bata! Anong klaseng pananalita yan? Siyempre bibig ko ang gamit ko sa pagsasalita. Hindi katulad mo. Napakapangahas mo. Nasa Wu family ka ngayon. Akala mo ba may karapatan kang mag-eskandalo rito? Xiao, ito ba ang pakakasalan mo? Ano nga uli ang pangalan niya? Ye Wushuang. Tama? Siya nga si Ye Wushwang. Bakit ang suot niya ay parang pangbasurero lang? Wala ka bang pambili ng damit? Ang Wu family namin ngayon ay sikat na pamilya, di ba? Hindi ko talaga mawari kung bakit ngayon, kung sino-sinong di kilalang tao ang gustong sumali sa Wu family namin, hindi ba tayo pagtatawanan at mapapahiya pa ang Wu family? Kung tama ang natatandaan ko, ang kasunduang ito ay galing sa pangako ng lolo mo, hindi ba? Kaya sabihin mo, ako ba ang minamalit mo? O ang sarili mong lolo ang kinu-question mo? Sige bata, tatanungin kita, taga-aling pamilya ka ba? Ilan bang kumpanya ang kontrolado mo? Wala akong pamilyang pinagmulan, nag-iisa lang ako, at wala rin akong trabaho. Ngayon, naghihintay na lang ako na mapasama sa Wu family ninyo, at kasama si Xiao, pamamahalaan namin ang negosyo ng Wu family. Bakit? May reklamo ka? Xiao, narinig mo yon? Narinig mo ba siya? May sense ba sinasabi ng taong to? Ang gaya niya, hindi bagay sa ating Wu family. Mag-isip ka naman. Ye Wushwang, tumahimik ka muna. Bata, sinasabi ko sa iyo, kahit may kasunduan ka sa amin tungkol kay Xiao para sa kasal ninyo, hindi ibig sabihin niyon na pwede mo nang pakasalan si Xiao. Ang pamilyang Wu ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. At kung wala kang yaman na kahit 10 milyong dolyar, hindi ka karapat-dapat na mapangasawa ang kahit sino sa pamilyang Wu. Isa pa, dapat alam mo ang iyong lugar. Kung hindi, pagdating ni Lola, mapapahiya ka. Paano kung may 1 bilyong dolyar ako? May karapatan na ba akong pakasalan si Xiao? Magkano? 1 bilyong dolyar?
nasiraan ka na yata ng bait sa pera. Alam mo ba kung gaano kalaki ang $1 bilyon? Tingnan mo nga yung mumurahing suot mo. Patingin nga, ang buong kasuotan mo ni hindi man aabot ng $100 tapos sasabihin mong may $1 bilyon ka? Talagang nababaliw ka na sa pera. Totoo yan, Xiao. Baka naman inupahan mo lang ang lalaking ito sa ospital para magpanggap na fiancé mo? Sige, tumawa lang kayo. Mga makikitid ang utak. Tumigil ka na sa pagsasalita? Oo nga pala. Dahil fiancé ka ni Xiao, dapat kang humarap kay Lola ngayong araw. Kaya tatanungin kita, may naihanda ka ba na regalo para sa kanya? Siyempre. Ito ang handog ko para kay Lola. Ano to? Anong klaseng basura ito? Anong klaseng basurang to? Anong klaseng gamit to? Huwag mong sabihing pinulot mo lang to sa basurahan. Totoo bang yan ang regalo mo para kay Lola? Ano ba talagang plano mo? Pinagpaguran ko tong timplang herbal na gamot na talagang pampagamot sa sakit ng ulo ni Lola. Para sa sakit ng ulo ni Lola, taon-taon kaming kumukuha ng pinakamahuhusay na doktor, gumagastos ng $1 milyon pero hindi pa rin siya gumagaling. Eh ang hawak mo, sa tingin mo ba gagaling si Lola dyan? Para kang gising na nananaginip. Ano? Ay, oo nga pala. Sa tingin ko, yung isang balot wala pang 100 ang halaga, di ba? Sobra ka naman magtansya. 38 lang ang ginastos ko. Magkano? Hahaha, 38 lang. Regalo pa yan ng batang to kay Lola, nakakatawa talaga, di ko mapigilan. 38 lang, hahaha. Xiao, ang weirdo ng taong to. Grabe ang kapal ng mukha niya, napahanga tayo. Ye Wushuang, nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang wag ka nang magpahuli sa kahihiyan? Hindi lang naman siya ang napapahiya dito. Pati buong Wu family, nadadamay sa kahihiyan niya. Pulutin mo yan. Anong sinabi mo? Pinulot mo ba to para sa akin? Basura ka, pati ang ibinigay mo ay basura rin. Sabi ko sa'yo, pulutin mo yan. Eh kung ayoko? Ano bang pinag-uusapan niyo dito? Andito na po kayo, Lola, halina po kayo. Maupo po kayo, Lola. Sige, salamat. Umupo kayong lahat. Yung pinag-uusapan niyo kanina, narinig ko lahat habang nasa labas pa ako. Opo, Lola, ipapakilala ko po ulit sa inyo. Siya po ang magiging asawa ni Xiao. Ye Wushuang daw ang pangalan niya. Ikaw ba si Ye Wushuang? Talagang napakakisig mo. Salamat po, Lola. Umupo ka. Lola, isipin niyo po, mumurahing damit lang ang sinuot niya para humarap sa inyo. Kitang-kita na wala siyang pakialam o respeto sa inyo. At nabalitaan ko rin na wala siyang trabaho sa ngayon. Plano niyang mapasama sa Wu family para lang makalibre. Tingnan niyo yung klase ng tao. Woody, wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw, bata ka, walang modo. Bakit hindi ba totoo ang mga sinasabi ko? Tigil na. Kayong dalawa, kapag nagkikita kayo, lagi kayong nagbabangayan. Ano ba naman ang pinag-aawayan ninyo? Ang kasal ni na Xiao at Wushuang ay matagal nang itinakda ng lolo ninyo. Ngayong araw, ipinasundo ko si Wushuang para ipakilala ko siya sa inyong lahat. Xiao, ano ang palagay mo? Ako. Sa palagay ko po hindi maaari. Tinanong ba kita? Lola, sa palagay ko po ay maayos naman siya. Maraming salamat po sa pagtanggap, Lola. Nangangako po ako na kapag ikinasal kami ni Xiao, ipagpapatuloy ko ang pagpapalago ng mga negosyo ng Wu family at mula rito, lalo pang sisikat ang mga negosyo ng Wu family. Lola, pakinggan niyo siya. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi pa man sila kasal ni Xiao. Inaambisyon na niyang angkinin ang buong negosyo ng Wu family. Eh, paano naman ako? Paano naman kayo? Ayon sa huling habilin ng lolo ninyo, kapag ikinasal na sina Wushuang at Xiao, sila ang magmamana at magpapatakbo ng negosyo ng Wu family. Subalit, kailangan muna naming masubok ang kakayahan mo, Wushuang. Anong kakayahan ba meron siya? Lola? Habang wala pa po kayo rito, nag-abot siya ng regalo. Tingnan niyo po kung ano ang daladala niya. Silipin niyo po, puro basura lang ito. Sabi niya, mahalagang herbal na gamot daw. Ngunit $38 lang ang halaga niyan. Hindi ba ito malaking insulto sa pamilya nating Wu? Wushuang, talaga bang ibinigay mo ito sa akin? Lola, patawad po. Dahil sa pagmamadali, hindi na nagawa ni Wushuang ang maihanda ng maayos ang regalo. Huwag niyo po sana siyang sisihin. Oras lang ba ang usapan? Ha? Kitang-kita namang hindi niya binibigyang halaga ang pamilyang Wu. Tama. Kapag kumalat ito, paano pa tayong Wu family maihaharap pa ang ating mukha? Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, ako naman. Ito ang inihanda kong espesyal na gamot para kay Lola na tiyak na lunas sa pananakit ng ulo niya. Kahit nang binili ko ito, ay nasa ilang $10 lang ang halaga nito, pero sinisiguro kong ang bisa nito, higit pa sa ilang $1 milyong. Talaga namang hilig mo ang mag-imbento? Bakit di mo pa sabihin na itong bagay na to ay kayamanang walang kapantay? Paano mo nalaman na may sakit ako sa ulo? Siyempre, alam ko rin na matagal na kayong pinahihirapan yan at lalo pa itong lumalala ngayon. Kaya sinisiguro ko po, nagamit ang gamot na ito
tiyak na mawawala ang inyong sakit. Talaga bang mabisa ito? Lola, huwag po kayong makinig sa kanya. Anong klaseng gamot ba yan? Kung totoong mabisa yan, edi baliwala na ang mga kinuha nating eksperto? Sa palagay ko isa lang itong peking manggagamot sa tabi-tabi. Baka mamaya, baka lason lang ang laman nito. Malalaman natin sa loob ng 5 minuto kung mabisa ito. Lola, sa hitsura niyo po, masakit pa rin ang ulo niyo, di ba? Tama po kayo. Sobrang sakit po. Sa totoo lang po, tinitiis ko na lang po. Sige po, pwede na po tayong magtimpla ng 1 tasa ngayon. Sa loob ng 5 minuto, makikita natin agad ang epekto nito. Lola, huwag po kayong maniwala sa kanya. Tiyak na lason yan, tiyak na masama ang balak niya. Paano magkakaroon ng ganyang mahiwagang gamot? Xiaodi, itimpla mo na. Sige. Wushuang, magtitiwala ako sa'yo sa pagkakataong ito. Kapag nagawa mong pagalingin ang sakit ng ulo ko, ibig sabihin, tunay kang mahusay. Hindi pa rin ako kumbinsido na kaya ng munting halamang gamot na yan pawiin ang sakit ng ulo ni Lola. Kung mapagaling mo yan, ibibigay ko sa'yo lahat ng shares ko sa Wu family. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Ako ang magiging saksi. Pero paano kung hindi mo iyon mapagaling? Kapag hindi gumaling ito, aalis ako agad dito. At kailan may di nababalik sa pintuan ng Wu family. Handa na po, Lola. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Wude, huwag mo na akong punahin. Ano bang regalo ang inihanda mo para kay Lola? Ang regalong inihanda ko para kay Lola, kapag malaman mo kung ano to, siguradong magugulat ka. Kahit mabuhay ka pa ng 8 ulit, hinding-hindi mo pa rin ito makikita. Itong ginseng na may 1,000 taon, kinausap ko pa ang isang kaibigan at gumastos ng milyon-milyong dolyar para lang makuha ito, para maialay kay Lola natin. Lola, itong ligaw na ginseng na ito, may tuturing itong pinakamataas na uri sa lahat, tunay na walang katulad. Mukhang mas magarbo pa siya kaysa sa iba rito. Salamat sa regalo mo, Xiaode. Tinatanggap ko ito. Bata, nakikita mo ba iyan? Iyan ang tinatawag na totoong regalo. Maganda naman yang bagay na yan. Pero kung totoo lang sana iyan, edi mas maganda pa sana. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nauunawaan ang ibig kong sabihin? Kung saan nanggaling ang ginseng na yan, di ba ikaw ang mas nakakaalam niyan? Huwag kang gumawa ng kwento. Binabalaan kita, bata. Itong ginseng na to, ipinabili ko pa sa kaibigan ko, kapalit ng milyon-milyong dolyar. Nakikita mo ba? May hawak pa akong lab report bilang ebidensya. Ang haba ng pangunahing ugat at sanga ng isang ligaw na ginseng, karaniwan ay magkasing haba lang iyan, madalas nasa 3 hanggang 10 sentimetro lamang. Ang hugis nito'y tila tao, karaniwan itong bilog o hugis diamante. Mas mahalaga pa, ang ganitong klaseng ginseng ay karaniwang kulay dilaw-abo sa labas at nababalot ng mahahabang guhit sa balat, sa manipis at mahahabang ugat nito. Makikita ang napakaraming bakas ng paglaki. Pero kung sisilipin natin ang ginseng mo, gulo-gulong tubo ng mga ugat nito, maiksi at di kaaya-aya ang anyo, halatang peke ito at itinanim lang sa bukirin. Hoy, bata, ano bang sinasabi mo? Sa totoo lang, ang ginseng na itinanim ng tao ay ginseng pa rin. Pero itong dinala mo, hindi lang dahil magulo ang mga ugat nito, kundi pati nangingitim na ang balat nito. Kapag inamoy mo pa ng malapitan, may kakaiba pa itong amoy. Malinaw na sira na ang ginseng na ito. Di lang dahil hindi ito aabot ng ilang milyong dolyar, kundi wala pang ang halagang ilang daang dolyar. Wude, hindi ko nakalang gagamit ka ng ganitong bagay para lokohin si Lola. Huwag kang pabigla-bigla kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Lola, huwag po kayong makinig sa kanya. Mahal ko po itong nabili. Kung ganoon, madali lang iyan, bakit di na lang natin ipasuri para malaman natin ang totoo? Ikaw, Bakit? Takot ka ba? Tama na iyan. Xiaode, itong regalo mo, tinatanggap ko na. Hindi na kailangang ipacheck pa. Naniniwala si Lola sa iyo. maraming salamat po. Nga pala, Ye Wushuang, hindi ba sinabi mong ang gamot mo ay tatalab sa loob ng 5 minuto? Lumipas na ang 5 minuto ngayon. Lola, ano po ang pakiramdam nyo? Oo nga, Lola, munti ko pa iyong makalimutan. Itong walang kuwenta mong gamot pagkatapos niyo itong inumin, may epekto ba talaga ito? Di mo aakalain. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Pero wala na ang sakit ng ulo ko. Ano? Hindi pwede yan. Wushuang, parang mahiwagang gamot ang ginawa mo. Talagang may galing ka. Bude. Oo nga pala pinsan. Ano ulit ang pusta natin kanina? Nakalimutan ko na. Pupwede mo ba akong paalalahan? Parang nabanggit mo na. Ibibigay mo ang shares mo sa Wu family, hindi ba? Ako, Anong ako? Bilang lalaki, huwag mong gawing walang saysay ang mga salita mo. huwag kang masyadong mayabang. Nasa Wu family pa rin tayo. Narito na sina Hu Group at President Hu. Matandang ginang Wu, kumusta na po kayo? Si President Hu pala ang dumating. Ano po ang kailangan ninyo? Narito kami ng aking anak ngayon. Naghanda kami ng isang kahon ng gintong bara para mamanhikan sa pamilya ninyong Wu. Mamanhikan po kayo? Tama ka. Ang anak ko kasi, nagkagusto siya sa inyong apo at umaasa ako na si matandang ginang Wu ay papayag sa aming alok. Ay, naku po. Ibig sabihin ba'y nagustuhan niyang Master Hu ang aking panganay kong apo na si Wu Feifei? Ay, Lola, payag po ako. Maupo ka nga. Ang nais ko ay si Wu Xiao. Ano bang kinalaman mo dito? Hu Yue,
Hindi ka ba talaga hihinto? Ang ikalawa ko bang apo? Kung gayon, pasensya na. Dahil ang ikalawa kong apo ay may mapapangasawa na. Walang problema yon. Maaari namang ikansela yon. Nagustuhan ng anak ko si Wu Xiao. Isang malaking swerte yan para sa Wu family ninyo. Kaya sana'y pumayag na si matandang ginang Wu. President Hu, sa kasamaang palad para sa Wu family namin, tila hindi namin iyan matatanggap. Ibig bang sabihin wala kang paggalang sa isang ginang Hu na tulad ko? Hindi po ito usapin ng respeto, kundi ito ay tungkol sa... Matandang ginang Wu, narito kami ngayon. Hindi para makipag-usap sa inyo. Narito kami upang mamanhikan. At sa ayaw mo man, o sa gusto mo, kailangan mong pumayag. Ang pinili ng aking anak ay di makakatakas sa amin. Sino naman kaya ang napakayabang na taong iyon? Sino ka ba? Ako ang fiancé ni Wu Xiao. Ako si Ye Wushuang. Papa, siya yon, yang Ye Wushuang. Sinaktan niya ko. Gusto mo pa ng isa? Ang tapang mo. Pati anak ko ang pinarusahan mo. Ano ngayon? Oo, sinaktan ko siya. Anong magagawa mo? Wu Shuang, sandali, tumahimik ka. President Hu, baka naman po may konting hindi pagkakaunawaan lang. Nasaktan na ang anak ko. Anong hindi pagkakaunawaan ang sinasabi mo? Tama? Dalawa ang sasabihin ko ngayon. At sabay ko na silang babanggitin. Bukas, ipapakasal na si Wu Xiao sa anak ko. Itong kahong puno ng ginto, tanggapin niyo na. Isa pa, sasama sa akin si Ye Wushuang. Ang ginawa niya sa anak ko, kailangang pagbayaran. Mas gugustuhin ko pang mawala kaysa pakasalan si Huyue, kaya kalimutan mo na yan. Wu Xiao, nagmamataas ka pa rin. Ano bang nakita mo sa taong yan? Kapag pinakasalan mo ako, si Huyue, sisiguraduhin kong maginhawa at marangya ang buhay mo. Wu Xiao, huwag kang matigas ang ulo. Si Young Master Hu ang pinakamayamang tao rito. Swerte mo ngang nagustuhan kanya, para bang pinagpala ang buong pamilya natin. Nagdala pa siya ng buong kahon ng ginto. Nakikita mo ba yan? Matong tumanaw ng utang na loob. Ayoko magpakasal. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Ikaw, Isang kahon lang ng ginto? May 10 milyong dolyar sa card na ito? Hindi ba sapat yon para tapatan ang ginto mo? hoy bata, totoo bang galing ka sa mental hospital? 10 milyong dolyar? Ba't di mo na lang sabihing may 1 bilyong dolyar sa loob? Wude, hindi ka ba talaga hihinto? Tama na. Ayoko nang makinig sa satsat nyo. Sabi ko na, hindi ako nandito para makipagnegosasyon. Ngayon, sa Wu family, lahat ng negosyo nyo pinahinto na namin. Kapag hindi kayo sumunod, pwede ko kayong pabagsakin kahit kailan. President Hu, dapat marunong tayong sumunod sa batas, di ba? Ako ang batas dito. President Hu, alam mo bang malapit ka nang mawala? Anong sinasabi mo? Sabi ko, malapit ka nang matapos. Naririnig mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Parang wala ka ng halaga sa buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo, maputla ka na at nanginginig, luy-luy na rin ang balat mo. Mapungay ang mga mata, wala nang focus ang iyong paningin, madilim na ang aura mo, malubha na ang iyong karamdaman. At malapit ka ng bawian ng buhay. Gusto mo ba ng gulo, bata? Anong karapatan mong isumpa ang tatay ko? Hindi na ito katanggap-tanggap. Hahaha. Doktor ako, hindi ako nagkakamali sa pagbabasa ng tao. At sasabihin ko sa'yo, bago matapos ang bukas, siguradong di ka na babangon. Ha 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 ha. Ako si Ginong Hu. Sa loob ng ilang dekada, ay naghahari ako sa Nancheng. At ni minsan ay hindi ko pa naranasan na makaharap ang isang taong kasing arogante mo. Handa ka na bang maglaho? Kung gayon, tingnan na lang natin. Dagdag pa, ako lang ang makagagamot sa sakit na iyan. Bukas, paluluhurin ko ang anak mo sa harap ko. At magmamakaawa siyang pagalingin kita. Pa, parusahan mo na agad siya. Sobrang arogante niya. Bata, ipapakita ko sa iyo kung gaano kasaklap ang wakas mo. Ha 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 ha. Intindihin mo na lang ang sarili mo. Matandang ginang Wu, nandito kami ngayon upang mag-alok ng kasal. Tatanggapin mo ba o hindi? President Hu, hinggil sa bagay na iyan, pahintulutan ninyo akong pag-isipan pa muna. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isang araw. Bukas, dito rin sa silid na ito, gaganapin ang engagement party. Pagdating ng oras na yon, kung hindi pa rin kayo pumayag, wawasakin ko ang angkan ninyong Wu. At ikaw naman, papubuhayin pa kita ng isa pang araw. Tara na. Wu Xiao, maghintay kang pakasalan kita. Maghanda ka para sa akin. Wu Xiao, sira ulo ka na ba? Nagkagusto sa'yo si Young Master Wu. Anong karapatan mong tumanggi? Hanggat nandito ako, wala kang karapatang magsalita. Lola, kinahuhumalingan ni Young Master Hu si Wu Xiao. At para sa ating pamilyang Wu, isang napakagandang pagkakataon ito para sa atin. Kailangan po ninyong magpasiya. Kung ipapakasal si Xiao kay Young Master Hu, narinig nyo na ang sinabi kanina. Kung hindi, ang ating pamilyang Wu ay mahaharap sa malaking kapahamakan. Wude, pwede ba tumigil ka sa sigaw? Para sa iyo, malaking pabor ito sa iyo, di ba? Kapag ikinasal si Xiao kay Hu Yue, wala nang makikipag-agawan sa iyo sa mga kayamanan ng Wu family. Anong sinasabi mo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng Wu family. Sige na, seryoso ang usaping ito. Hayaan niyo muna akong pag-isipan ito ng mabuti. Lola, hindi ako papayag na mapakasal kay Huyue. Sabi ko na, hayaan niyo muna akong pag-isipan ito. Lola, ako na ang bahala rito. Tinitiyak ko pong hindi na ang pamilyang Hu manggugulo kay Xiao at hindi rin malalagay sa panganib ang ating pamilyang Wu bukas. Paluluhurin ko si Hu Yue dito sa harap ng ating pamilya para humingi ng tawad.
Ye Wushuang, ano bang kalokohang pinagsasabi mo? Bakit mo ba sinasabing sila ay malapit ng matapos? Hindi mo ba namamalayan na pinapahiya mo lang ang sarili mo? Wala kang alam. Ikaw! Wushuang, bibigyan kita ng tsansa. Ayon na rin kay President Hu, sa gaganaping engagement party bukas. Kapag naasikaso mo ang lahat, ipapakasal ko si Xiao sa'yo. Kasabay niyan, ibibigay ko rin sa'yo ang karapatan sa mana ng Wu family. Pero kung hindi mo yan maisa sa katuparan, kailangang magpakasal si Xiao kay Young Master Hu. Walang problema po. Sige po. Sa pagkain na ito, wala na akong gana, kaya uunahan ko na kayo. Paalam na po, Lola. Ye Wushuang, sadya mo ba akong pinahihirapan? Hindi mo ba alam kung anong uri ng tao si Hu Yue? Hindi ba't para mo na rin akong isinubo sa panganib? Huwag kang magalala, mahal kong asawa. Hindi ako gagawa ng bagay na hindi ako sigurado. Sinasabi ko sa inyo, matuto naman kayong kilalanin ang sarili ninyo. Sige, aabangan ko na lang ang kahihinatnan niyo bukas. Mauuna na rin ako. Wushuang, alam kong magaling ka sa medisina. Ngunit napakalaki ang panganib na ito. Paano kung hindi magkatotoo ang inaasahan mo? Asawa mo ako, sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Ang mga ayaw mong gawin, walang pwedeng pumilit sa'yo na gawin iyon. Pero, Wala nang pero. Hintayin mo na lang ang resulta bukas. Young Master Hu, si Pangulong Hu, ay may kakaibang karamdaman. Maayos naman siya kahapon, pero bakit bigla siyang nagkaroon ng ganitong karamdaman ngayon? Hindi ba dapat lingguhan siyang sumasailalim sa pisikal na pagsusuri? Ang karamdaman na ito ni Pangulong Hu ay matagal na niyang tinitiis na ng kanyang katawan. Sobrang haba ng incubation period nito habang di pa lumilitaw ang mga sintomas, walang makapagsasabi kung ano talaga ito. Tingnan mo ang sarili mo. Namumutla at nangingitim ang mukha mo, ang tuyong-tuyo ng balat mo, walang kislap ang iyong paningin, malabo ang iyong mga mata, madilim ang iyong aura, dumarating na ang grabeng sakit sa iyo at nanganganib ka ng mawala sa mundong ito. Hoy, napakamapangahas mo. Gusto mo ba akong magalit sa pagsasabi mo niyan sa tatay ko? Sumusobra ka na, hindi ko to palalampasin. Ha. Isa akong doktor. Hindi ako nagkakamali sa pagsusuri ng mga pasyente. At sasabihin ko sa iyo, bago sumapit ang bukas, sigurado akong di ka na makakabangon sa higaan mo. Wala na ba talaga kayong magagawa? Talagang wala na po akong magagawa. Young Master Hu, hindi ba't nagpatatawag ka na rin ng maraming espesyalista? Wala sa kanila ang nakakita ng lunas. Tila sa pagkakataong ito, tunay nang nalalagay sa panganib ang buhay ni Pangulong Hu. Layas? Opo, paalis na po. Malapit na ang oras at sigurado ako na si Young Master Hu ay parating na. Yao Mei, handa ka na ba? tumahimik ka nga. Haha, Wushuang, binigyan na kita ng pagkakataon. Kapag dumating na si Young Master Hu mamaya, kukunin na nila ang Xiao at wala na akong magagawa roon. gusto ko nang batiin si Yao Mei sa pagiging asawa ng isang milyonaryo. Haha, alam mo, labo mo rin. Mahalagang araw ito, pero ni hindi ka nagpalit ng damit. Kung wala kang masabing maganda, itiko mo na lang yung bibig mo. Sige, tingnan na lang natin ang mangyayari. Siya nga pala, Ye Wushuang, hindi ba't ang tapang mo kahapon? Bakit ngayon ni hindi ka makaimik? Ay, heto na, Young Master Hu, sa wakas narito na po kayo. Haha, nasaan na po ang bayad? Di ba nagkasundo tayong na magdadala kayo ng isang kahon ng ginto? Dr. Ye, pakiusap, pagalingin niyo po ang papa ko. Ito, anong nangyayari rito? Dr. Ye, pakiusap, pagalingin mo po ang tatay ko. Ganyan ba ang tamang paraan ng paghingi ng tulong? Anong sinabi ko kahapon? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Dr. Ye, pakiusap po, pagalingin niyo ang tatay ko. Ang tatay mo, totoo ba ang sabi ni Wushuang na hindi na siya makabangon sa kama? Paano nangyari yon? Ayos pa naman siya kahapon, di ba? Ye Wushuang, anong klaseng mahika ang ginawa mo? Ang pagalingin ng tatay mo, hindi naman imposible, pero may dalawa akong kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo. Una, mula ngayon, huwag mo nang guluhin ang asawa ko. Pangalawa, alisin niyo ang lahat ng parusang ipinapataw niyo sa Wu family. Sige, pumapayag ako. Sige, lumabas ka na at maghintay sa labas. Aba, hindi ko inakala na ganito pala ang kakayahan ni Wushuang. Aba, napaluhod mo ang mga tao ng pamilyang Hu sa harap mo. Kaya mo bang pagalingin si President Hu? Kung alam ko lang na may sakit siya, kaya ko rin sana siyang pagalingin. Sige, dahil diyan, tutuparin ko rin ang pangako ko. Mula sa araw na ito, ipagkakaloob ko na ang karapatan sa pamana ng Wu family kina Wushuang at Xiao. Hindi ako sang-ayon, Lola. Hindi po ako sang-ayon, Lola. At ano naman ang tinututulan mo? Lola, isa lang po itong hamak na doktor. Saka, ang karamdaman ni President Hu ay hindi pa rin gumagaling. Kahit pa niya iyon mapagaling, hindi niyo pa rin maaaring ipasa ang Wu family kay Wu Xiao. Apo niyo po siya. Pero apo niyo rin ako. Paano naging tama na ipamana ang kayamanan sa apong babae, imbes na sa apong lalaki? Tumigil ka na, nakapagpasya na ako. Talagang nawawala na kayo sa katwiran. Ikaw, anong sabi mo? Wude, ganyan ka ba makipag-usap kay Lola? Bakit? Hindi ba totoo na naliligaw na siya ng katwiran? Hanggat narito ako, hinding-hindi ko papayagang mapasakamay ang Wu family ni Wu Xiao. Sobra na ito.
Simula sa araw na ito, kukunin ko na lahat ng shares mo sa Wu family. Umalis ka na agad. Sige, aalis ako. Tandaan nyo, hindi ko kailanman hahayaang maging maayos ang buhay nyo. Matanda ka na nga, isa ka pang. Lola, huwag na po kayong magalit. Hindi po sulit magalit sa ganong klase ng tao. Tunay nga siyang salot sa pamilya. Dr. Ye, pakitingnan niyo po ang tatay ko. Mula pa kaninang umaga hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Uyue, nasaktan kita. Hindi ba dapat masama na ang loob mo sa akin ngayon? Dr. Ye, nagmadali lang po ako para pakiusapan kayong pagalingin ng tatay ko. Wala pong kaso kahit saktan niyo pa ako. Sandali, hindi lang ito usapang gamutan. Sa ganyang ugali mo, bakit ang dali mo namang sumuko? Dr. Ye, bakit niyo po nasasabi yan? Kung hindi ako nagkakamali, kapag gumaling na ang tatay mo, babawian mo na ako, di ba? Para sa iyo, paglilingkuran mo muna ako, at sa huli mapapasa kamay mo na ako. Isang hakbang, 2 panalo para sa iyo. Wala pong ganyan, Dr. Ye. Masyado lang po kayong malikhain. Hahaha. Huyue, sa kilos pa lang ng mga mata mo, alam ko na agad ang iniisip mo. Hindi mo ako kaya. Dr. Ye, maawa na po kayo, iligtas niyo po ang tatay ko. Sige, lumabas ka muna. Pero, sabi ko lumabas ka. Opo. Handa na ba ang lahat? Batang Master, nakahanda na po ang lahat. Naghihintay na lang sa inyong utos. Magaling. Kahit pa mapagaling ni Ye Wushuang na yan ang ama ko ngayon o hindi, titiyakin kong hindi na siya makakaalis ng buhay. Young Master Hu, pinapatawag ka ni President Hu. Dr. Ye, gising na ba si Papa? Oo. Bakit di mo na lang silipin para malaman mo? Hubo, Pa, kumusta po ang pakiramdam nyo? ayos na ako. Nasaan si Ye Wushuang? Nasa labas po siya. Huwag na huwag ninyong palalayain yan. Ikulong niyo muna siya. At parusahan ang husto. Huwag kayong mag-alala pa, naasikaso ko na ang lahat. Ngayong maayos na ang lagay ni President Hu, aalis na ako. Dr. Ye, huwag ka munang umalis. Dahil maayos na ang kalagayan ni President Hu, mauna na muna ako. Sandali lang po, Dr. Ye. Bakit? Hindi ba ako pwedeng umalis? Kung makakaalis ka man o hindi ikaw ang magpapasya, kundi ang ating batang amo. O sige, kung ganoon, hindi muna ako aalis. May ipapakita ako sa iyo. Alam mo ba kung ano ito? Siringgilya yan? Bakit? Anong meron? Buti at alam mo. Boss, nakalabas na si Ye Wushuang mula sa Wu family. Walang silbi ang mga tao ng Wu family. Kaya sa'yo ako umaasa. 2 araw na lang ang natitira. Kapag hindi pa natin natapos si Ye Wushuang, ang 4 nating malalaking pamilya ang mawawala. Opo, hahanap ako ng tiyempo para tapusin siya. Gumising ka na. Bangon ka. Hoy! Kamusta? Young Master Hu, ako si Wude, pinsan ni Wu Xiao. Anong kailangan mo? Magkakampi naman tayo? Matutulungan kitang mapasaiyo si Wu Xiao at bigyan ng leksyon si Ye Wushuang. Paano natin yan gagawin? Kung interesado ka, magkita tayo. Asawa ko, itakda na natin ang kasal sa ikauna ng susunod na buwan, ayos ba? Sige, Ngayon, mahal mo na ba ako? talagang nakakainis ka. Pipilitin kong mas mahalin mo pa ako. Paano mo yung gagawin? Kung ganoon, si Ye Wushuang pala ay may kasalanan sa ating tatlo. Kaya naman ang batang iyon, walang hiya. Basta-basta na lang siyang sumulpot at binulilyaso lahat ng plano ko. Ang pinakakinaiinisan ko ay ginawa iyon ng batang iyon sa mismong harap naming mga taga-pamilyang Duan. Halos baliin pa niya ang braso ko. Kapag hindi ko siya napagbabayad, hindi ako matatahimik. Magaling, dahil itong si Ye Wushuang may kasalanan sa pamilyang Huko, sa pamilya Duan, at sa pamilyang Wu, sisiguraduhin nating mauwi siya sa malagim na kaparusahan. Malakas ang koneksyon niya. Kung balak mo siyang galawin, kinakailangang maghanap ka ng paraan upang maalis ang taong nagtatanggol sa kanya. Connection? Ang sinasabi mo ba yung tiyuhin mo, ang pinakamayamang tao sa Nancheng, si Matandang Duan? Tama. Pinagaling niya ang tiyuhin ko. Kaya kaming pamilya Duan ay labis ang paghanga sa kanya. Ibinibigay namin lahat ng nais niya. Kaya ang kapal ng mukha niya. Mayroon ka bang naisip na paraan? Kung napagaling niya ang tiyuhin ko, magagawa rin niyang ilagay sa panganib ang tiyuhin ko, ha. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako, gagamitan ko lang ng simpleng taktika. Lalagyan ko ng kung ano ang kaniyang gamot, at kapag namaalam na ang tiyuhin ko, siguradong kaming pamilya Duan ay magdududa sa kanya doon sa Ye Wushuang na yon. Pagdating ng oras na yon, dudurugin natin siya. Gaya lang ng pagpitik sa isang langgam, ha? Ang galing! Sa panahong iyon, mamanahin ko ang yaman ng pamilyang Wu at papakasalan ni Young Master Wu si Wu Xiao. At ikaw naman, President Duan, makakabawi ka. Kapag dumating ang oras, makakamit nating tatlo ang ating nais. Tara, para sa ating pangarap.
Duan Hui? Anong ginagawa mo dito? Wala naman eh. Ayos lang ako dito. Dumaan lang ako para bisitahin si tito ko. Kumusta na si tito? Maayos naman ang paggaling niya. Malapit na siyang tuluyang makabawi. Mabuti kung ganon. Mabuti naman. May kailangan ka pa? Wala na po, salamat. Mauna na ako. Paalam? Sige, paalam. Papa? Papa? Masakit. Ang sakit. Maayos pa siya kanina. Bakit pagkainom ng gamot, bigla siyang nagkaganyan? Kuya, dali tawagin mo si banal na Dr. Ye. Sige po. Dali. Dr. Ye, anong nangyayari sa papa ko? Bakit pag inom niya ng gamot, bigla siyang nagkaganyan? Oo nga. Ikaw ang naghanda ng gamot na to. Sino ang naghanda ng gamot na to? Ako. Bakit? May lason sa mangkok na ito. Ano? Ikaw ang nagbigay ng gamot na to. Paano ito nagkaroon ng lason? Huwag muna kayong maingay. Hayaan niyo akong gumamit ng karayom para subukang alisin ang lason sa katawan ng matanda. Anong ibig mong sabihing subukan? Ang buhay ng tatay ko? Basta-basta mo lang sinusubukan? Umalis ka rito. Sinasabi ko sa'yo, Ye Wushuang, ang tatay ko'y nalason dahil sa gamot mo. Kapag may masamang nangyari sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Layas. Tama na kuya, umalis na tayo. Huwag na nating gambalain si Dr. Ye sa paggamot. Dr. Ye, kamusta na po ang tatay ko? Huwag muna siyang gambalain. Ginamitan ko na siya ng mga karayom para maalis ang lason sa katawan niya. Ngunit mahina pa rin siya hanggang ngayon. Walang malay at hindi pa siya agad magigising. Malubha ba talaga ang lagay niya? Siyempre, malubha siya, hindi pa gumagaling ang dati niyang karamdaman. Tapos, nadagdagan pa ng lason, mahirap na itong ayusin. Sasabi ko na sa inyo, paggaling niya ay aabutin pa ng hindi bababa sa 1 buwan. At imposibleng makabawi siya ng 100%. Kakaroon siya ng matitinding komplikasyon. Ano? Ay kuya, Ye Wushuang, anong ginagawa mo? May problema ka ba sa utak? Ye Wushuang, ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw din ang naghanda ng gamot. Ngayon na may problema si Papa, hindi ka makakatakas sa pananagutan. Kung hindi ko siya iniligtas, matagal na sana siyang wala nitong mga nakaraang araw. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Sinasadya mong hindi siya pagalingin. Para lang patuloy kang makinabang sa pamilya Duan namin. Ang iba ka talaga, utak baboy ka ba? Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Kuya, ano na naman to? Siguradong pakanato ng lalaking yon. Banal na Dr. Ye, huwag kang magkamali. Ang ibig kong sabihin, hindi yun ang pakay ni kuya. Anong hindi yon ang pakay? Yan mismo ang ibig kong sabihin. Gamitin mo naman ang yang utak baboy mong pag-iisip. Kung gusto kong wakasan si matandang Duan, may libu-libong paraan akong pwedeng gawin para mawala siya. Kailangan ko pa bang gumamit ng maruming paraang gaya ng paglalason? Paano mo nasabing nilason yan? Kahit ano paman, hindi mo to maipapaliwanag sa akin ng maayos, hindi pa tayo tapos. Pwede mong ipasuri yan, utak baboy. Ikaw, Tama na kuya, siguradong hindi si banal na Dr. Ye ang may kagagawan nito. Mabuti ka pa, matalino ka. Sa tingin ko, ang reseta na ginawa ko ay sinadyang palitan ng iba. imposible yan. Ang gamot ay binantayan naming dalawa ng kapatid ko. Ibig mong sabihin ay pinagdududahan mo kaming magkapatid? Tatanungin kita, sigurado ka ba na ang mangkok ng gamot na yun kayo lang ba ng kapatid mo ang humawak? Sigurado ka ba? Pati na rin ikaw. Nako, sa talino mong ganyan, tagapagmana ka pa pala ng yaman? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sabi ko, mahina ang utak mo. Naalala ko na, bukod sa akin at kay kuya, baka may iba pang humawak noong halamang gamot. Sino? Duan Hui, pinsan ko. Nang pumasok siya kanina, nakapatong lang ang gamot sa mesa. Siya ba yung Duan Hui na binugbog ko? Oo, siya nga. Kung ganon, tama ang kutob ko. Ang tatay ko ang tiyuhin ni Duan Hui. Siya, paano niya nagawang saktan ang sarili niyang tiyuhin? Liwanagin mo nga sa akin, anong paliwanag mo sa lasong ito? Palagay ko, pakana mo lahat to. Kahit ano pa, hindi ako maniniwalang ang gawin ni Duan Hui ang ganitong bagay. Para sa akin, posible naman. Anong dahilan? Matagal nang may sama ng loob si Duan Hui kay banal na Dr. Ye. Kung gagawin niya to, hindi lang niya maisusumbong si banal na Dr. Ye, kundi dahil matagal na rin niyang gustong humingi ng kapital kay Papa para sa kumpanya niya. Pero ayaw pumayag si Papa. Kapag wala na si Papa, siya ang pinakamaraming makukuha. Talagang matalino si Binibining Duan. Imposible pa rin yan, kahit anong gawin mo. Hinding-hindi ako maniniwala na kaya ni Duan Hui ang ganyang bagay. Sige, may paraan ako para mailabas ang katotohanan. Anong paraan? Huwag niyo nang isipin kung ano yon. Ang kailangan niyo lang gawin ngayon ay sabihin sa kanya na kritikal ang kalagayan ni Ginoong Duan. At nalaman niyo na ang lahat na ako ang pinagmulan ng lahat ng problema, sabihin mong labis kayong galit sa akin ngayon, sap na iyon. At isa pa, tulungan mo akong tuklasin kung sino-sino ang madalas kasama ni Duan Hui nitong huli.
Binabalaan na kita. Kung si Duan Hui talaga ang may sala, hihingi ako ng paumanhin sa'yo. Pero kung ikaw naman ang may sala, tiyak kitang paparusahan. Halika rito. Sayaman mo na yan. Dapat kang bumili ng maraming mani. Bakit kailangan pang bumili ng mani? Para tumalas ang isip. Hello, Binibining Duan? Dr. Ye, may natuklasan na ako. Madalas kasama ni Duan Hui si Wu De ng pamilyang Wu, pati si Hu Yue ng pamilyang Huha. Sabi ko na nagsama-sama ang tatlong salbahe na yon. Kung ganoon, posible ba na may masama silang balak laban sa'yo? Siguradong gagawa sila. Akala ng tatlong, yan na wala na akong suporta mula sa pamilyang Duan, kaya siguradong kikilo sila laban sa akin. Ha ha ha, Ye Wushwang, nagkita na naman tayo. Wu De, ano na naman ang binabalak mo? Hulaan mo. Balak mo bang tumakas yung Master Ye? Sa palagay ko ngayon, hindi niyo talaga ako papayagang umalis dito? Mabuti at alam mo iyan. Kung ganoon, yung isa pang nagkukublid yan, lumabas ka na. Hahaha, Ye Wushwang. Sumapit na rin ang araw mo, hindi ba? Ngayon na wala ka ng pamilyang Duan na susuporta sa'yo, wala ka na ring saysay. Ngayon din, tiyak na katapusan mo na. Isang pamilyang Duan, isang pamilyang Wu, pati pamilyang Hupa, mukhang malaki nga ang kaguluhang nilikha ko. Bata, hindi ba't huli na para malaman mo yan? Isang hamak ka lang na manggagamot, samantalang kaming tatlo, sinong kaya mong tapatan sa amin? Ngayon, oras mo nang magbayad. May tatanungin lang ako, ano bang balak niyo sa akin? Anong balak namin sa kanya? Hahaha. Siyempre, wawakasan namin ang buhay mo at ihahagis ka sa ilog para papakin ng mga isda. Hahaha. Sige, Duan Hui, dahil alam kong mawawala na rin ako, sabihin niyo na sa akin ang lahat. Yung pagkakalason ng tito mo, ikaw ba talaga ang may pakana? Tama? Ako yon. Bakit? Kung di ko yung ginawa, paano kita masisisi para mawala ang proteksyon sa'yo ng pamilya Duan? Kasama rin kayong dalawa dito, di ba? Oo naman, kaming tatlo ang nagplano niyan, wala nang saysay. Kung itatanong mo pa yan ngayon, di ba? Sige, mahusay, napakagaling. Ha ha ha. Sobra ka naman magsalita, Lusob. Wakasan niyo na yan. Sugod! Ye Wushwang, bakit ang husay mo? Hindi ka ba simpleng doktor lang? Oo, doktor ako. Pero doktor akong, hindi ninyo dapat kinalaban. Ye Wushwang. Ikaw, sino ka nga ba talaga? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, sa loob ng 10 taon ko sa bundok, hindi lang medisina ang natutuhan ko. Sa galing ko, hindi lang kayong iilan. Kahit 10 pa kayong dumating, talo ko pa rin kayo. Wala kang magagawa laban sa akin. Hindi ka papatulan ng tatay ko. Anong gagawin ko sa'yo? Ayokong marumihan ang kamay ko. May iparirinig ako sa inyo. Yung lason sa tito mo, ikaw ba talaga ang may pakana? Oo, ako nga. Bakit? Kung hindi ko yun gagawin, paano kita mabibintangan para maalis sa iyo ang proteksyon ng pamilya Duan Ye Wushwang? Nililinlang mo kami. Kayong mga talunan, balak nyo pa akong harapin. May ibubuga ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, ngayong kumpleto na ang mga ebidensya, humanda na kayong makulong. Ikaw. Isang grupo kayo ng mga walang kwenta. Anong gagawin natin ngayon? Tapos na tayo. Mga ginoong batang master, kumusta kayo? Mga ginoo ni batang master, kamusta po kayo? Sino ka ba? Narito ako upang tulungan kayo para pabagsakin si Ye Wushwang. Paano mo kami matutulungan? Kilala ba ninyo ang 4 na dakilang pamilya? Ang 4 na dakilang pamilya ng Southern City? Sila ba yung kahit ang tito ko, maging ang pamilyang Duan, ay hindi man nila kinatatakutan? Hindi kayang tapatan ng pamilyang Duan ang 4 na dakilang pamilya, walang sinabi ang pamilyang Duan. Kasama ka ba sa 4 na dakilang pamilya? Tama. Paano mo kami matutulungan? At bakit mo pa kami tutulungan? Alam ba ninyo kung sino talaga si Ye Wushwang? Kaya ni Ye Wushwang na yanigin ang buong lungsod ng Nancheng, pati ang buong probinsya. Siya lang ang iisang tao na hindi pinapatulog ang 4 na dakilang pamilya at siya ang pinakamalaki nilang banta. Sino ba talaga si Ye Wushwang? Nasabi ko na yata ang sobra. Narito ako ngayon para tulungan kayong labanan si Ye Wushwang, ngunit may kailangan akong hiramin sa inyo. Ano yan? Ang inyong nga buhay. Anong ibig mong sabihin? Ipapaliwanag ko bago kayo tuluyang maglaho. Nang sinaktan kayo ni Ye Wushwang kanina, nakuha namin lahat sa video. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay tapusin kayo ng ganap at ilalabas ko pa ang bidyong ito. Sa ganung paraan, masisi si Ye Wushwang sa lahat. Patunayan nitong si Ye Wushwang ang pumusa sa inyo. Kapag nagkaganoon, tiyak na mawawala rin si Ye Wushwang. At dahil dyan, natulungan ko na rin kayo, hindi ba? Kuya, Tumakbo na! Dalian ninyo. Aray, teka muna. kuya, may pera kami. Basta huwag mo lang akong sasaktan. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. Kuya, nakikiusap ako. Huwag mong kitilin ang buhay ko. Akala mo ba pera ang kailangan ng 4 na dakilang pamilya?
Sa araw na ito, kayong tatlo ay maglalaho na sa mundong ito. Gagamitin ko ang kamay ni Ye Wushuang upang parusahan kayo, kaya sa kanya kayo magalit. Teka kuya. Hoy, Xiao! Sa ibaba ng building natin, may klinika doon, sa loob niyon, may operating room na pag-aari ko. Pumasok ka kaagad doon, at ihanda mo ang lahat para sa operasyon. Kailangan kong magsagawa ng ilang agarang operasyon. At isa pa, magpahanda ka agad ng sasakyang susundo sa akin. Boss, ayos na ang lahat. Wala na ba si Ye Wushuang? Hindi pa po. Masyado nang malakas si Ye Wushuang ngayon. Natatakot akong baka hindi ko siya matalo. Tipos ko na ang tatlong walang silbing tauhan na iyon. At sa gamit ng simpleng taktika, isinisi ko ito kay Ye Wushuang na hindi na tayo ang kailangang kumilos. Sigurado ka bang tapos na silang tatlo? Sigurado po. Anong sigurado? Sinasabi ko sa'yo, ang tatlong inutil na iyon kinuha na sila ni Ye Wushuang para ipagamot. Ha? Gising ka na sa wakas. 3 araw ka ng tulog. Buhay ba talaga ako ngayon? Sa palagay mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Siyempre. Kung hindi dahil sa akin, matagal mo nang nakaharap si Haring Yanlu. Nasaan ang dalawa? Ikaw ang unang nagising. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Sino ang gumawa nito sa inyo? Mga tauhan ng 4 na dakilang pamilya. 4 na dakilang pamilya? Ano ba ang 4 na dakilang pamilya? Alam ko kung ano yan. Ang 4 na dakilang pamilya ay isang lihim na napakayamang mga tao. Sabi nila, ang kayamanan nila ay ilang ulit pa kaysa kayamanan ng pamilyang Duan. Nakatago lang sila sa likod ng lahat, at ni minsan ay hindi pa nagpakita. Kung ganoon, bakit naman nila ginawa ito sa inyo? Lahat ito ay dahil sa iyo. Dahil sa akin? Nirecord niya ang video ng pananakit mo sa amin. Pagkatapos sinubukan kaming tuluyan ng tapusin para ibintang ang lahat sa iyo. Anong kinalaman ko roon? Dahil ito sa pagkatao mo. Sino nga ba talaga ako? Ni ako mismo'y walang alam. Ano nga ba talaga ang pinagmulan ko? Sabi niya, pambihira raw ang iyong pinagmulan at higit pa sa 4 na dakilang pamilya, kaya nais ka nilang lipulin. Ang alam ko lang, ulila ako mula pagkabata na ipinadala sa bundok upang mag-aral ng medisina sa aking maestro, kaya paano magiging espesyal ang aking pinagmulan? Kung nais mo talagang malaman ang totoo, maaari mong puntahan sina Pamilya Duan, Ginoong Duan. Narinig ko kay Lola na matalik siyang kaibigan ng iyong lolo noon. Pamilya Duan. Ngayong lumabas na ang katotohanan at nagising na si Wude, tiyak nang malalaman ni Ye Wushuang ang tunay niyang pagkakakilanlan. At kapag dumating ang oras na iyon, lahat tayo sa 4 na dakilang pamilya ay tiyak na malilipol. Huwag kayong mag-alala boss, ito na ang huling araw niya. Sisiguraduhin kong si Ye Wushuang ay hindi na sisikatan pa ng araw bukas. Isa pa, ang lahat ng nakakaalam ng pinagmulan ni Ye Wushuang ay kailangan ninyong patahimikin, walang matitira. Masusunod po. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Kapag pumalpak ka pa ulit, palalayasin kitang tuluyan. Masusunod po. Dr. Ye, nandito ka na pala. Dr. Ye, dahil sa inyong gamutan, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Matandang Duan, narito ako ngayon dahil may nais sana akong hilingin. Napakagalang nyo naman, magtanong lang kayo ng kahit ano. Matandang Duan, tiyak kong alam ninyo ang tungkol sa pagkatao ko. Nais ko sanang itanong tungkol sa aking tunay na pagkatao. Bakit mo biglang naisip na itanong iyon? Sapagkat may muntik nang mapahamak ng husto dahil sa aking pinagmulan. Dinala ako sa kabundukan noong ako'y bata pa upang mag-aral ng medisina sa ilalim ng aking guro. Ang tanging sinabi lang sa akin ng aking guro ay wala na raw lahat ng aking kamag-anak, ngunit ni minsan ay hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Hanggang ngayon, ni ang uri ng pamilyang pinagmulan ko, ay hindi ko pa rin batid. Kung hindi ito sinabi sa inyo ng inyong guro, tiyak na may malalim siyang dahilan. Wala akong pakialam sa dahilan, ang nais ko lang ay malaman ang totoo. Kung batid ito ni Matandang Duan, pakiusap, sabihin niyo sa akin. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang. 20 taon na pala ang lumipas. Mukhang talagang alam niyo. Oo, alam ko. Ngunit hindi ko ito maaaring ibunyag sa inyo. Bakit? Hi. Tungkol sa pamilya ninyo, ay lihim ng buong lungsod ng Nancheng, maging ng buong lalawigan ng Nancheng, sa loob ng napakaraming taon. May malalim na sabuatan sa likod nito, kaya, sa madaling sabi, hindi ko ito maipahahayag sa iyo. Bakit po hindi ninyo maaaring sabihin sa akin? Nais ko lang pong malaman, ang tunay kong pinagmulan, bakit po hindi ninyo maipaliwanag sa akin? Huwag ka nang mag-usisa, wala ka pang nalalaman.
At ito ang pinakabuti para sa'yo upang hindi ka mapahamak. Pa, ganyan po ba talaga kalala iyon? Malaki na po ang naitulong ni Dr. Ye sa pamilya natin. Tungkol lang naman ito sa pinagmulan niya, hindi ba? Kung alam naman po ninyo, sabihin na po ninyo sa kanya. Anong alam mo? Ligtas tayong lahat kung mananahimik ako. Ngunit kapag nagsalita ako, mapapahamak tayong lahat. Matandang Duan? Hindi po ako natatakot, wala po akong kinakatakutan. Nais ko lang malaman ang katotohanan. Pakiusap, sabihin po ninyo sa akin ang totoo. Hindi ka natatakot, pero ako, takot ako. Kapag inihayag ko sa iyo ang totoo, maaaring maglaho na ako bukas. May kinalaman po ba ito sa 4 na dakilang pamilya? Ang sinapit ng pamilya ko, 4 na dakilang pamilya ba ang may gawa niyon? Mukhang alam mo na ang katotohanan. Dr. Ye, payo ko lang. Dahil narito na tayo, hayaan mo na lang itong lumipas. Mamuhay ka na lang ng maayos, hindi na ganoon kahalaga ang katotohanan. Ngunit para sa akin, mahalaga pa rin ang katotohanan, higit pa ito sa sarili kong buhay. Naisip mo na ba na ang guro mo sa loob ng mahigit 20 taon ay hindi ito isinabi sa iyo? Ano sa palagay mo ang dahilan? Gusto ka lang niyang protektahan. Ayaw ka niyang masaktan. Pero po, Sapat na. Dr. Ye, hanggang dito na muna tayo ngayon. sige na. Matandang Duan, kung ayaw niyo po akong tulungan, hindi ko po kayo pipilitin. Aakyat na po ako sa bundok ngayon at hihingi ako ng paliwanag sa aking master. Dr. Ye, mapapahamak ang master mo sa balak mong iyan. Pati ikaw mismo. Dahil ayaw niyo po akong tulungan, huwag niyo na po akong panghimasukan. Dr. Ye, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi mo sila kakayanin. Dr. Ye. Pa, napagalit mo tuloy si Dr. Ye. Ano bang alam mo? Ayokong mailagay siya sa peligro. Pa, sinagip niya po kayo? Alam kong siya ang nagligtas sa buhay ko. Ngunit kapag sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan, hindi lang ako ang mapapahamak, pati ang buong pamilya Duan ay mawawasak. Ang pamilya nating Duan ang pinakamayaman dito sa Nancheng. May dapat pa ba tayong katakutan? Ano nga ba ang pamilya natin? Kumpara sa 4 na dakilang pamilya, para lang tayong mga langgam na pwede nilang wasakin kahit kailan. Kung ganoon, anong gagawin natin? Wala na ba tayong gagawin? Itong si Ye Wushuang, mula nang pumasok siya sa ating tahanan, nakatalaga ng mapasubo ang pamilya Duan at mapupuno tayo ng kaguluhan at ang buong Nancheng ay mawawalan din ng kapayapaan. Master? Wushuang, ngayon ay naglalakbay ako kung saan man, kaya wag mo na akong hanapin. Wag mo na ring usisain ang iyong pinagmulan. Tandaan mo, makakamtan mo lang ang kapayapaan kapag natuto kang magpatawad. Ang masasabi ko lang, kayong mga mahuhusay, nakaupo lang kayo, hindi kumikilos, isang araw nang hindi kumakain ni umiinom. Ngayon ba, ang mga doktor na tulad ninyo ay nag-iensayo na rin para maging immortal? Sinasabi ko sa iyo, hindi muna kita sasaktan ngayon dahil may silbi ka pa. Manatili kang buhay para sa akin at baka pag-isipan ko pang maging maayos ang kalalagyan mo. Guro, pamilya Duan, 4 na dakilang angkan? Tungkol sa aking pinagmulan, tiyak na may itinatagong isang napakalaking lihim. Kailangang malaman ko ito. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Hello? Dr. Ye, may masamang nangyari. May masamang nangyari. Anong nangyari? Ang tatay ko. Ano ang nangyari kay Matandang Duan? Tumalon siya at nawala na siya. Anong sabi mo? Ni hindi pa lumilipas ang 1 oras mula nang umalis ka, tumalon na siya at nawala na siya. May iniwan ba siyang mensahe? Ang sinabi lang niya, na kapag inalam mo ang iyong pinagmulan, ay malalagay sa panganib ang pamilyang Duan, pati ang lungsod ng Nancheng. Sobrang dami niyang nalalaman, kaya niya iyon ginawa, para maingatan ang kaligtasan ng pamilyang Duan. Kung ganoon, ang guro ko. Anong nangyari sa guro mo? Naku, tiyak na nasa panganib ang guro ko. Hello po, boss. Ang grupo ni Ye Wushuang, kontrolado ko na. Ngunit tungkol kay Elder Duan, bago pa ako kumilos, nahulog na siya mula sa gusali at pumanaw. Buti na lamang at naintindihan niya ang sitwasyon. Mabuti na rin iyon. Sa ngayon, ang tanging nakakaalam ng pinagmulan ni Ye Wushuang ay ang guro na lang niya, di ba? Opo, may silbi pa po siya sa ngayon. Ano man ang paraang gamitin mo, kailangang mawala si Ye Wushuang sa loob ng 1 araw. Noon pang 20 taon ang nakalipas, dapat na siyang nawala. Sige po, huwag kayong mag-alala. May naisip na po akong paraan sa pagkakataong ito. Katapusan na ni Ye Wushuang.
Xiao, ukol sa 4 na pangunahing pamilya, ano ang nalalaman mo? Narinig ko pong misteryoso ang 4 na pamilyang iyon. Noong bata pa po ako, naikwento na sila ni Lolo sa akin. Sabi nila sa Nancheng ay wala pang nakakakita sa kanila. Sa loob ng isang araw lang, nawala ang guro ko, at si Ginoong Duan naman ay nahulog sa gusali at nawala, tila may kinalaman ang lahat sa pagkatao ko. Kung tama ang kutob ko, malamang na mas malaking gulo ang darating sa mga susunod na araw. Nakakatakot naman yan. Noong gabing iyon, yung umatake sa 3 tauhan ni Hu Yue, yung Scorpio na iyon, hanggang ngayon ay wala pa ring bakas tungkol sa kanya. Hindi ka kaya mapahamak? Panganib? Kung ang pagkatao ko ay banta talaga sa 4 na pangunahing pamilya, siguradong mapapahamak ako. Anong gagawin natin? Mas mabuti pang ako ang malagay sa panganib. Dahil iyon lang ang paraan para lumitaw ang motibo nila. Sobrang misteryoso nila at wala akong makuhang anumang bakas. Ang kaya ko lang gawin ay maghintay na sa sandaling maisip nilang saktan ako, saka lang ako magkakaroon ng tsansang mahuli sila. Nababaliw ka na ba? Pag nahanap ka nila, lagot ka na. Ayos lang naman, alam ko ang aking ginagawa. Bukod pa riyan, si Master ko ngayon ay kasalukuyang nawawala at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sa susunod na 2 araw, huwag ka munang lumabas. Nag-aalala ako baka mapahamak ka rin. Pero, Walang pero, desidido na ako. May iaabot pa akong regalo sa'yo. anong regalo? Suot ko na to mula pagkabata. Ito lang ang alaalang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Iniaabot ko ito sa'yo dahil hindi ito simpleng kuwintas lang. Bakit? Anong espesyal dito? Nilagyan ko yan ng tracking device. Nag-aalala ako baka mapahamak ka rin, kaya isuot mo yan para makita agad kita anumang oras. Matanda, pinapayo kong bilisan mo, ubusin mo na ang pagkain ito. Kung hindi, mag-ingat ka, baka mapahamak ka. Hindi ka pa rin magsasalita? Sige. Ang galing mo ha. Hintayin mong kumuha pa ako ng isa pang tao roon para sabay ko kayong maparusahan. Sino yan? Kartero po ito. Nasaan ang pakete? Nakalimutan ko pong dalhin. Sino ka? Ikaw si Wu Xiao, di ba? Anong balak mo? Tandaan mo, sa susunod, huwag ka basta-basta magbubukas ng pinto sa di mo kilala. Tulong. Ah, Magandang araw. Ang tinatawagan po ninyo ay kasalukuyang hindi makontak. Pakiusap. Maghintay lang. Pasok, sino ka? Anong balak mo sa akin? tumahimik ka. Iho, pinapayo kong itigil mo na ang iyong kasamaan. Magbago ka habang may oras pa. Kung hindi, sarili mo rin ang sisira sa'yo. Matanda. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kahit gaano ka pa kagaling, nasa kamay pa rin kita ngayon, hindi ba? Hemp. Batid na batid mo ang nakaraan ni Ye Wushuang. Akala mo ba hahayaan pa namin siyang mabuhay? Mahigit 20 taon na ang lumipas mula nang siya'y nawala. Hanggat humihinga pa siya, hindi mapapanatag ang 4 na dakilang pamilya. Nais kong makaharap ang dakilang pinuno ng 4 na pamilya na si Hitian ba? Akala mo ba ganoon kadali ang makaharap ang aming pinuno? Tahimik ka lang dyan. Pagkatapos kong tapusin si Ye Wushuang, kayo naman ang susunod. Teka. Alam mo ba kung sino ito? Siya ang tunay na mapapangasawa ni Ye Wushuang. Dahil baka nababagot ka na sa pag-iisa, kaya naghanap ako ng magandang makakasama mo rito. Walang hiya ka. Subukan mong saktan si Ye Wushuang, sisiguraduhin niyang mananagot ka. Diyan ka lang. Kung hindi, paparusahan kitang matindi. Ha 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 ha. Sa tingin mo, kaya mo si Ye Wushuang? Ngayon nandito kayong dalawa, sa palagay ko, kaya ko na siyang sabayan. Hindi ba mas mahirap ito kaysa sa inaakala mo? Haha, hintayin nyo lang. Hahanapin ko na ngayon si Ye Wushuang. Ito na ang araw ng kanyang wakas. Nakontak mo na ba si Xiao? Nalibot na namin ang buong kumpanya, pero hindi siya matagpuan ni hindi rin makontak ang telepono niya. Tama ang hinala ko. Siguradong dinukot siya ng masasamang tao. Kung ganoon, bilisan nating i-report sa 911. Oo, tawagan mo na ang mga otoridad. Sisilipin ko ang kinaroroonan ni Xiao. May tracker ka sa kanya?
Nagkabit ako ng locator sa kanya. Bilisan mo, tawagan mo na ang pulis. Huwag na tayong magsayang ng oras. Opo. Hello? Kumusta, Ye Wushwang? Panahon na para magtagpo tayo. Sa wakas, tumawag ka rin sa akin. Nagulat ka ba? Nasaan ang asawa ko at ang guro ko? Huwag kang mag-alala, ligtas pa rin sila sa ngayon. Ano balak mong gawin? Kung ano man ang gusto kong gawin, pag nagkita na tayo, malalaman mo rin. Binabalaan kita. Kapag ginalaw mo ang asawa ko o pati guro ko, kahit isang hibla ng buhok lang, pagbabayarin kita ng husto. May karapatan ka pa bang manakot sa akin ngayon? Saan tayo magkikita? Sa gusaling kaharap ng opisina mo. Nasa rooftop ako. Pumunta ka rito. Sige, pupunta ako dyan ngayon. Tandaan mo, 20 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. At kapag hindi ka dumating sa loob ng 20 minuto, yung dalawa, hinding-hindi mo na sila makikita muli sa buong buhay mo. Hello, Sekretaryang Lee. Nakita ko na ang lokasyon. Isisend ko sa phone mo. Punta na kayo agad doon. Ikaw ba yon? Ye Wushwang, dumating ka pa rin pala. Nasaan ang asawa ko at ang guro ko? Huwag kang magmadali, hindi pa klaro ang usapan natin. Sabihin mo na ang mga kondisyon mo. Ngayong nasilayan mo na ako. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Pwedeng ikaw ang maglaho o ako ang mawala. Pero kapag ako ang naglaho, madadamay pati guro mo at asawa mo. Gusto ko munang makita ang asawa ko at ang guro ko. Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Ngayon, ang usapan at video natin, may iba pang nanonood. Kapag nasaktan mo ako kahit kaunti ngayon, o kung hindi ka pa rin mawawala, ang asawa mo pati guro mo, siguradong hindi rin makakaligtas. Ano ba talaga ang pagkatao ko? Ang masasabi ko lang sa iyo, ang presensya mo ay nakaapekto sa interes ng maraming makapangyarihang pamilya. Yun ba ang 4 na malalaking pamilya? Dahil ba sa 4 na pamilyang iyon, kaya naubos ang pamilya ko? Ako na ba ang tanging nakaligtas? Mukhang hanggang sa huling hininga mo, hinding-hindi mo pa rin ito malalaman. Gusto ko munang makita ang asawa ko at ang master ko. Imposible. Basta makikinig ka lang ng mabuti, tinitiyak kong ligtas sila at may babalik ko sila sa iyo nang walang galos. Ang gusto ko lang ay matapos ka na. Paano mo ako mapasusunod? Napakadali lang. Tumalon ka rito. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? Kaya mo ba? Kapag nasaktan mo ako kahit kaunti, kaagad mawawala ang dalawa. Pwede mo akong parusahan o kaya naman tumalon ka rito. Wala kang ibang pagpipilian. Magkano ba ang binayad sa'yo ng 4 na malalaking pamilya para magpakahirap ka ng ganyan para sa kanila? Tama na, ang satsat. 2 minuto na lang ang meron ka. Paglipas ng 2 minutong iyan, kaagad silang mawawala. Nag-aalala ako na kahit tumalon ako, di mo pa rin sila bibitawan. Hindi mo na kailangang isipin yan. Pero kung di ka tatalon sa loob ng 2 minuto, yung dalawa, may 2 minuto na lang silang natitira. Puntahan mo si Duan Xiu. Kunin mo sa kanya ang $1 bilyong pangtubos sa kanilang kaligtasan. 1 minuto na lang ang natitira. Kamusta po, boss? Wala man na. Si Ye Wushwang. Huwag po kayong mag-aalala. Magaling ang ginawa mo. Paano mo siya tinapos? Sigurado ka bang wala kang iniwang ebidensya? Huwag po kayong mag-alala, boss. Siya mismo ang tumalon, kaya hindi tayo madadamay sa investigasyon. Mabuti. Kailangan mo pa ring tiyakin kung talagang wala na siya para makampante ako. Makakaasa po kayo. Mula sa ganong kataas na talon at pagbagsak sa semento, kahit pa parang bakal ang katawan niya, hindi na talaga siya makakaligtas. Sige, umalis ka na riyan agad. Linisin mo ng maayos ang lugar. Paano naman po si Master at ang asawa niya? Dahil wala na silang pakinabang, hindi na rin sila dapat manatiling buhay. Sige po, naiintindihan ko. Ye Wushwang, sa wakas magsasama-sama na ang buong pamilya ninyo sa kabilang buhay. Ye Wushwang, ikaw ba yan? Bakit? Di mo ba inasahan to? Ito, hindi pwede.
Hindi pwede. Klarong-klaro kung nakita kang nahulog mula sa itaas, paano ang ni isang galos wala ka? Sa palagay mo ba, ang taong nakatayo sa harap mo ngayon ay isang multo? Tiyak na multo ka. Walang sino man ang makakalagpas mula sa 18 palapag ng gusali nang buhay pa rin at walang galos. Nakita mo naman akong tumalon, pero lumundag lang ako sa katabing palapag. At saka, yung nakita mong nakahandusay sa lupa, hindi ako yon. Lahat ng balak mong gawin, matagal ko nang inasahan, kaya nakapaghanda na ako ng maaga. Akala mo ba matatalo mo ako? Hello, Xiaoli? Dinala niya ako sa rooftop para lang pilitin akong tumalon. Ang kailangan mo lang gawin, pagkatapos kong mag-text sa'yo, maglagay ka ng taong nakahandusay sa lupa at malilin lang na siya. May diskarte ako kapag tumalon ako. Paano nangyari to? Sa diksyonaryo ni Ye Wushuang, walang imposible. Imposible to. Lihim kong silid ito. Paano mo natagpuan ang lugar na to? Walang sino mang iba ang nakakaalam nito. Napakadali lang. Kailangan ko lang lagyan ng locator ang asawa ko. Pinlano mo ba lahat to? Ano sa palagay mo? Yeah. Dahil nasa kamay mo na ako ngayon, kung balak mo akong parusahan, gawin mo na ang nais mo. Akala mo ba magiging kasing sama mo rin ako? Ha? Anong balak mo? Gusto mo ba akong paaminin? Sinasabi ko sa'yo, wala akong sasabihin kahit ano tungkol sa amo ko, ni isang salita'y di mo maririnig sa akin. Ay, bihira ang tapat na tulad mo, sobrang tapat ka sa amo mo. Sige, palalayain kita. Palalayain mo raw ako? Oo. Bumalik ka at sabihin sa amo mo na hintayin niya ako sa bahay nila. Pag nakuha ko na ang buong katotohanan, lahat ng atraso niyo sa akin, sabay-sabay kong sisingilin. Sige, bibigyan kita ng payo. Mas mabuting isama mo ang pamilya mo at magtago na lang kayo. Kahit di pa kita napabayad ngayon, hindi ka na aabot sa bukas. Ha. Sino ka ba sa tingin mo? Kailangan ba kitang pakinggan sa dapat kong gawin? Layas? Paumanhin po, boss. Nagkulang po ako. Kita ko nang tumalon yung bata mula sa bubong. Di ko akalaing ganoon siya katalino. Kung gayon, ligtas pa rin ba si Ye Wushuang ngayon? Paumanhin po, boss. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang tsansa. Sa pagkakataong ito, wawakasan ko na talaga siya. Ilang beses na ba kitang binigyan ng tsansa? Opo. Isang tsansa na lang po ang kailangan ko. Titiyakin ko pong sa pagkakataong ito si Ye Wushuang ay pababagsakin ko na. Nailigtas pa niya ang kanyang guro, hindi ba? Paumanhin po, boss. Nagkulang po ako. Alam mo ba kung gaano kadami ang nalalaman ng guro niya? Paumanhin po, boss. Tumayo ka diyan. Ayoko po, hindi ako tatayo. Pakiusap po. Alang-alang sa mga taon ng paglilingkod ko sa inyo. Pakiusap po, patawarin niyo ako. Uulitin ko sa huli. Tumayo ka. Walang kwenta ka. Ni itong simpleng bagay ay di mo magawang maayos. Alam mo ba na ang master ni Ye Wushuang, kapag malaman niya ang buong katotohanan, alam mo ba kung gaano kasaklap ang kahihinatnan? Naiintindihan ko po, boss. Patawad. Sapat na ito upang mawasak ang lahat ng ating 4 na pamilya. Walang kwenta kang bata. Winasak mo ang malaking plano ko. Boss, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para itama ang aking mali. Ilang taon ka na bang nasa ilalim ko? 15 taon na po. At sa loob ng 15 taong iyon, nasulyapan mo na ba ang aking mukha? Boss, ni minsan hindi pa po. Alam mo ba kung bakit hindi mo pa rin ito nakita? Hindi po. Sa napakaraming taon, nagkubli ako sa likod ng 4 na pangunahing pamilya. Wala ni isa ang nakakakilala sa aking anyo dahil ito'y para sa aking sariling proteksyon. Sa pagkakamali mong ito, tiyak akong ilalantad na ako ni Ye Wushuang anumang oras ngayon. Ngayon, akala mo ba hindi ka nararapat parusahan? Boss, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi sa lahat ng oras may pangalawang pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala, boss. Kung ngayong pagkakataon ay di ko pa rin mapigilan si Ye Wushuang, ako na mismo ang magpapataw ng parusa sa sarili ko. Sige, ikaw ang may sabi niyan, bibigyan kita ng isa pang tsansa. Kung sa araw na ito, hindi mo pa rin mapaparusahan si Ye Wushuang, ikaw mismo ang maglalaho. Opo, boss. Lumayas ka sa harap ko. Halika rito. Boss. Hindi ka tapat ni Ye Wushuang si Scorpion. Asikasuhin mo ito, humanap ka ng ibang grupo, at ako na mismo ang tatapos dito. Mahalaga ito,
Kailangan tayong magtagumpay at hindi pwedeng pumalpak. Opo. Bukod pa riyan, maghanap ka ng tiyempo upang tuluyan ng tapusin si Scorpion. Master, lahat ba ng lihim na ito, maaari nyo na po bang ipaalam sa akin? Sige na nga, ang lihim na ito na itinago ko ng 20 taon, na balak ko na sanang ibaon na lang. Pero sa palagay ko, kapag di ko pa inilahad, hindi rin ako mapapalagay. Noon, hindi nyo pa ito binabanggit sa akin dahil nais nyo lamang akong protektahan. Tama ka. Ang 4 na pangunahing pamilya, wala silang kamalay-malay na buhay ka pa, kailan lang nila ito natuklasan, kaya ngayong araw, sinikap kanilang puksain. Ano po ba talaga ang tunay kong pagkakakilanlan? Nagsimula ang lahat, 20 taon na ang nakararaan. Si Hitianba, mula sa 4 na pangunahing pamilya, ay nanggugulo sa lungsod ng Nancheng at nagpapatakbo ng mga lihim na madidilim na negosyo, lalong lumuwig ang kanilang operasyon, na nagdulot na ang mga matitinong negosyante ay labis na nahirapan. Samantala, ang lolo mo, ang pinuno ng Ye Group, ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Nancheng noong panahong iyon at ang pinakaginagalang na pamilya. Tanging ang lolo mo lamang may kakayahang humadlang kay Hitianba. Nabuklod noon ang maraming kumpanya upang tuluyan silang tapusin. At ano ang nangyari pagkaraan noon? Pagkaraan, si Hitianba, upang maiwasan ang pagbagsak nila, ay nagdisenyo ng isang karumal-dumal na sakunang pampamilya. Ang ibig ninyong sabihin ay ang mismong pamilyang Ye? Tama ka. Noon, ginamit niya ang apoy upang sunugin ang buong pamilyang Ye. Isinugal ko ang buhay ko upang iligtas ka mula sa malaking sunog na iyon, ngunit ang iba pang kasapi ng pamilyang Ye ay wala nang nakaligtas. Itong si Hitianba ay nakagawa ng napakalaking krimen? Hindi ba siya nanagot sa ginawa niya? Ay, ang problema ay kulang sa ebidensya. Itong si Hitianba ay labis na maingat sa kanyang mga kilos. Hanggang ngayon, walang sinumang nakakaalam ng kanyang anyo. Sa ngayon, tanging ikaw lamang ang may lakas na makipaglaban sa 4 na pangunahing pamilya. Kaya gumagawa sila ng mga paraan upang pabagsakin ka. Pati na rin ang mga taong nakaalam ng lihim na ito, nais din nilang patahimikin. Anong uri ng kakayahan meron ako? Siyempre, dahil ikaw lang ang nag-iisang anak ng pamilya Ye, iyon pa lang ay sapat na. Bakit naman iyon sapat? Noon, ang lolo mo ay nagtipon ng lahat ng ebidensya ng mga krimen ng 4 na malalaking pamilya. Habang inihahanda niyang isumite ito sa mga otoridad, nilusob nila ang inyong pamilya at nawala ang lahat, pati ang mga ebidensya'y nawasak din. Ngunit ang mga ebidensyang iyon ay may isa pang kopya na nakatago sa Swiss Bank. At ang tanging password upang makuha iyon ay ang pagsusuri ng DNA bilang tagapagmana ng pamilya Ye. Ibig sabihin, kapag nakuha ko ang ebidensyang iyon, tiyak na mananagot at matatapos ang 4 na pamilyang iyon. Tama ka. Pero bakit ninyo hindi ito agad sinabi sa akin? Tulad ng sinabi ko, para iyon sa iyong kaligtasan. Hindi lang ako ang may alam sa kopyang iyon. Ngayon, naiisip kong nagkamali ako. Dapat ko na pala itong sinabi noon pa. Si Hitianba? Anong uri talaga siya ng tao? Napakahusay niyang magtago. Malupit siya at walang awa. Wala pang nakakakita sa tunay niyang pagkatao. Parang tayong lahat ay nasilayan na ang tunay niyang anyo. Anong ibig mong sabihin? 2 ang kanyang pagkakakilanlan. Ang unay leader siya ng 4 na pamilya, si Hitianba. At ang isa pa ay isang tanyag na negosyante sa lungsod ng Nancheng. Kung sino man talaga siya, walang sino man sa atin ang nakakaalam. Kapag nakuha mo na ang ebidensyang iniwan ni Lolo, ang lahat ay lalabas din ang buong katotohanan. Sige, naiintindihan ko. Pupunta na ako para kunin ang ebidensya at sisiguraduhin kong lalabas din ang tunay na kulay ni Hitianba. Kumusta, Binibining Duan? Kumusta, Dr. Ye? May masama pong nangyari. Ano yon? Biglang nagkasakit ng kakaiba ang kuya ko. Pakiusap, pumunta ka rito, Dr. Ye, para gamutin siya. Malubha ba ito? Napakalala po, nawalan na siya ng malay ngayon. Sige, pupunta ako riyan agad. Tungkol naman sa pagkuha ng ebidensya, kailangan munang maghintay. Hindi ba't may kakaiba rito? Ngayon kukuha ka na ng ebidensya, bigla namang nangyaring ganito. Walang kaugnayan ang dalawang iyan, mas mahalaga munang gamutin ang pasyente. Teka, ako na lang ang gagamot. Alagaan mo muna ang sarili mo. Sobra po kayong nag-aalala, guro. Gagamot lang naman ako. Ano bang panganib ang nandoon? At kung talagang delikado, hindi ko rin hahayaan kayo pa ang pumunta. Maghintay kayo rito? Babalik ako agad. Pagbalik ko, kukunin na natin ang ebidensya. Dr. Ye, kailangan po ninyong sagipin ang kuya ko.
Bigla na lang siyang nawalan ng malay, sa kabila ng 7 hanggang 8 doktor sa pamilya namin, pero wala silang nagawa. May nakasalubong ba si Ginoong Duan ngayong araw? Lumabas siya kanina, pagka-uwi niya, maya-maya'y nawalan na siya ng malay. Sobrang hina na ngayon ang katawan ni Ginoong Duan. Ano na po ang gagawin natin? Dr. Ye, sagipin niyo po ang kuya ko. Kahapon lang, maayos pa ang kalagayan ni kuya. Bakit bigla itong nangyari ngayon? Ano pong karamdaman ang meron siya? Hindi ito simpleng karamdaman, Ginoong Duan. Nilason siya. Lason? Lason na naman? Ang lasong ito ay mas mabagsik kaysa sa ibinigay ni Duan Hui sa tatay niyo noon at hindi ito madaling mapansin. Ang karaniwang mga doktor ay tiyak na hindi malalaman na lason pala ito. May pag-asa pa ba siyang maligtas? May paraan pa. Ilalabas ko na ngayon ang lason mula sa katawan niya. Ah, sige, pakiusap, karayumin mo na siya. Kuya, gising ka na ba? Dr. Ye, maraming salamat po. Kuya, Dr. Ye, si kuya, mukhang gusto po niyang magsalita. Bakit parang... Ang lasong kumapit kay Ginoong Duan ay napakalakas, kaya naapektuhan pati ang kanyang lalamunan. Sa ngayon, hindi pa siya makapagsasalita. Kailangan munang unti-unti siyang magpagaling. Ang naglason sa kanya sadyang napakasama. Ang naglason sa kanya ay siguradong isang taong malapit kay Ginoong Duan. Bakit mo naman po nasabi iyon? Ang lason sa katawan ni Ginoong Duan ay uri ng lason na dahan-dahang kumakalat. Sa pamamagitan ng hangin pumasok ito sa katawan niya at ginawa ito ng hindi bababa sa 3 ulit. Bukod pa rito, ang taong iyon ay siguradong may matagal ng ugnayan kay Ginoong Duan. Kaya tiyak ako na ang naglason sa kanya ay taong malapit at lubos na kilala ni Ginoong Duan. Pero mula nang pumanaw ang aming ama, wala nang ibang taong malapit kay kuya. Pinili ba ng tatay mo na tapusin ang kanyang buhay? Opo. Nang makita namin ang kanyang labi, hindi na siya makilala dahil sa nangyari. Dr. Ye, mukhang pilit pa rin ni kuya magsalita. Siguradong alam niya kung sino ang naglagay ng lason sa kanya. Kumuha ka agad ng papel at panulat, hayaan mo siyang isulat iyon. Sige po. Boss, ayon sa utos ninyo, nakahanda na ang lahat. Nahulog na sa patibong si Ye Wushuang at nasa pamilya Duan na siya ngayon. Mabuti. Lalarga na tayo ngayon patungo sa pamilya Duan. Maghanda pa ng mas maraming sanay na tauhan sapagkat kapag nakatakas pa sa atin si Ye Wushuang, pahamak tayong lahat. Opo, ihahanda ko na ang sasakyan. Walang pwedeng tumalo sa akin. Hindi ang lolo mo, lalo na hindi ikaw. Kuya, hindi ka makapagsalita ngayon. Ngunit kung alam mo kung sino ang naglagay ng lason sa'yo, isulat mo lang siya. Isulat mo lang ang pangalan. Kuya, bakit papa ang isinusulat mo? Anong ibig sabihin nito? Ang naisulat niya ay tatay mo? Hindi kaya ibig sabihin nito'y papa mo ang naglason sa'yo? Paano posible iyon? Dr. Ye, huwag kang ganyan magbiro. Tumalon si Papa at tuluyan na siyang nawala. Kitang-kita ko pa ang katawan niya. Paano siya magiging taong iyon? At kahit totoo ngang buhay pa si Papa, bakit pa niya lalasunin sarili niyang anak? Sabi mo kanina, tumalon si papa mo at nawala na siya at di na siya nakilala pa. Paano mo masasabing na siya talaga ang tatay mo? Damit ni Papa yun. Pati ang katawan at mga gamit kanya lahat yon. Dahil lang ba sa damit ni papa mo, sigurado ka na siya nga iyon? May pagsusuri ba kayo? Wala pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi magsisinungaling ang kuya mo, kaya ibig sabihin, si papa mo hinding-hindi siya nawala? Imposible. Hindi pwede yan. Ginoong Duan, kung totoong si papa mo ang naglagay ng lason, tumango ka lang. Kuya. Hindi ako makapaniwala. Ayokong maniwala. Kahit buhay pa man siya, bakit niya naman lalasonin ang kuya ko? Ang lasong ginamit ni papa mo, hindi kayang lunasan ng kahit sinong doktor. Para ka magamot, kailangan ninyong ako ang tawagan. Naku, ako pala ang pakay niya. Anong ibig mong sabihin? Kung di ako nagkakamali, si papa mo ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya, si He Tianba. Hindi pwede. Dr. Ye, ano ba ang sinasabi mo? Pakinggan niyo ako. Kailangan niyong umalis dito ngayon din. Papanganib dito. Bahay ko to. Paano naging delikado? May 12 ng gwardiya sa labas. Anong problema? Maniwala ka sa akin. Umalis ka na. Niloko lang ako ng tatay mo para papuntahin dito. Sandali. Dr. Ye? Dr. Ye?
Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Siya ang tatay mo, si Ginoong Duan, at siya rin ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya, si Hetiamba. Mr. Ye, talagang hindi ka pangkaraniwang tao at ang bilis mong nalaman ito. Ha 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 ha. Ay, Tay, ikaw nga talaga yan. tama ka, Shiyu. Ako ang ama mo, hindi ka nagkakamali. Niloloko mo ako. Nalinlang mo talaga ako. Ikaw nga ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya, ang kilabot na si Hetiamba. May sarili akong dahilan. Pero bakit? Bakit mo nilason ang kuya ko? Kahit mabangis na hayop ay di sasaktan ng sariling anak. Ang tunay na lalaki dapat maging matapang sa lahat ng paraan. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Ye Wushuang? Ha? Ginawa ko, yon, para mahikayat ko siyang pumunta. Dahil kung hindi natin siya madadala rito ngayon, at makuha niya lahat ng mga dokumento, lagot tayong lahat. Wala akong pakialam kung sino man siya. Pero bakit ka nagtanim ng masamang balak laban sa sarili mong anak? May tiwala ako sa husay ni Ye Wushuang sa medisina. Tingnan mo ang kuya mo ngayon. Hindi ba maayos na ang lagay niya? Nakakatakot. Sobrang nakakatakot ka. Tama na. Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Nandito ako para harapin si Ye Wushuang at panagutin siya. Sige. Gusto ko ring makipagtuos sa inyo. Dapat ba kitang tawagin na Matandang Duan o Hetiamba ba ang nararapat kong itawag sa iyo? Nasa sayo yan. Kapag nasa Hell's Gate ka na, bahala ka kung ano ang gusto mong itawag. Ha 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 ha. Pero sa palagay mo, ngayong araw, ako ba ang tutungo sa Hell's Gate? O ikaw ang mauunang mapunta roon? Tama. Apo ka nga ng pamilyang Ye. Noon, ganyan din ang paraan. Nang pakikipag-usap sa akin ng lolo mo. Pero matagal na siyang wala. 20 taon na. 20 taon na ang lumipas. Ha 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 ha. Bakit? Buong pamilya ko, basta-basta mo na lang pinahamak? Hindi mo pwedeng isisi lahat sa akin. Kung may dapat sisihin, ay ang lolo mo. Sino ba ang nag-udyok sa kanya na pakialaman ang negosyo ko? Palalagpasin ko ba yon? Ang kaso, may naiwan pang isang tulad mo na nakapuslit. Sa mga nakalipas na araw, nabuhay ako sa matinding pangamba. Ang mga kagaya mo ay dapat nang mawala. Hahaha. Sayang naman, dahil ang lolo mo ang wala na, hindi ako. Lahat ng nangyari pagbaba ko ng bundok, ikaw ang nagplano niyon, hindi ba? Hindi ko inakalang na ganyan ka pala kahirap harapin. Kulang na lang, ay bumagsak na ako sa mga kamay mo. Kaya ngayon, pinipilit mo akong natapusin ka sa paraang ito. Akala mo ba na ngayong araw ay makakatakas ka pa? Bata, huwag mong akalaing dahil may kakayahan ka, magaling ka na, dati. Tinalo ko na ang lolo mo, at kaya rin kitang talunin ngayon. Ngayong araw, hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Papa, wala akong pakialam kung sino ka o ano man ang nangyari. Niligtas ni Dr. Ye ang buhay ninyo. Huwag ninyo siyang parusahan. Anong alam mo? Bumalik ka roon, para di madumihan ang mga mata mo. Mabuting tao si Dr. Ye. Huwag mo naman siyang tratuhin ng ganyan. Tama na. Alam mo ba kung ano ang mabuti, at kung ano ang masama? Sa mga mata ko, ang mahalaga lang ay pakinabang. Umalis ka. Wala akong pakialam, pero kapag sinubukan mong saktan si Dr. Ye ngayon, tatapusin ko ang buhay ko sa harap mo. Anong sabi mo? Binabantaan mo ba ako? Sige, subukan mo. Sige, tuloy mo lang. Walang sinuman ang naglalakas loob na magbanta sa akin. Pero, Tama na yan. Salamat sa iyong pag-aalala, Binibining Duan. Ngunit tila ngayong araw ay wala siyang balak akong palampasin. pero, Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nagagawa mo pang magyabang. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan yan. Dahil akala nyo naman na mawawala na ako ngayon? Siguro, panahon na para umamin ka, di ba? Bakit naman ako aamin? Ang dami ko ng kasalanan. Kung hindi man 1,000, baka umabot ng 900. At kayong lahat sa pamilya Ye, ako ang tumapos sa inyo sa apoy. Bakit? Nais mo pa ba akong saktan? May mahigit 100 tauhan ako. Sa labas na nakapalibot sa lugar, anong laban mo sa akin? Sa palagay ko oras na. Anong oras na? Wala akong oras makipagdaldal sa'yo. Sa pamilya Ye ka ipinanganak. Kaya kalaban kita. Paano mo natitiyak? Natatalunin mo ako ngayon? Alam kong may galing ka. Pero ang mga bodyguard ko ay 10 beses na mas magaling kaysa sayo. 5, Lahat kayo, bilisan ninyo, dakpin siya. 4, 3, Ye Wushuang, panahon mo nang magbayad. 2, 1. Ikaw. Matandang Duan, natutunan ko rin ito mula sa iyo, ang paraan ng paglalason. Kung nagawa mong magkalat ng lason sa hangin, magagawa ko rin iyon. Kung paano mo nilason ang sarili mong anak, ganoon din ang ginawa ko sa iyo.
Sa palagay mo ba ngayon, kapantay mo na ako? Sinasabi ko sa iyo. Tumawag na ako ng mga pulis. Ngayon, ang ebidensya ni Lolo wala nang halaga. Batay na sa nai-record mong sinabi kanina, sinasabi ko sa iyo. Lagot ka na. Shiyo. Dali, tawagin mo ang mga tao sa labas. Nandoon lahat ng mga tao ko sa labas. Pahirapan niyo siya ng todo, dalian mo. Nauunawaan ko na ang lahat. Sadyang napakalupit ng mga ginagawa mo. Kapag dumating ang mga pulis, sa kanila ka magsusulit. Huli na ang lahat pagdating ng mga pulis. Shiyo, ako ang ama mo. Naalala mo pa palang ama mo ako. Hindi ka nararapat. Dr. Ye, ano ang nangyayari sa tatay ko? Sa totoo lang, bago pa ako lumabas, nagpakawala na ako ng lason sa hangin. Pero, nasabuyan ko na tayong dalawa ng pangontra sa lason. Walang banta sa buhay nila. Ang hinihintay na lang ay ang parusa ng batas. Wushuang? Bakit ka natagalan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nakita ko na si Hitiamba. Ano? Paano mo siya nakita? Hi! Ang karamdaman ng pamilya Duan, Ginoong Duan, ay isa lang palabas na ginawa ng 4 na dakilang pamilya. Ang layunin nila ay para linlangin ako at dalhin ako roon para tapusin ako. Dumating din si Hetianba. Natakas ka sa mga kamay ni Hitianba? Hindi lang ako nakatakas. Gumamit lang ako ng konting simpleng, munting plano para mahuli ko silang lahat. Dahil sa matibay na ebidensya, hinuli na sila ng mga otoridad. Mabuti naman kung ganoon. Pero, hindi ka ba nasugatan? Paano naman ako masasaktan? Alam niyo ba kung sino si Hitianba? Sino? Kilala niyo siya, isa siyang matagal niyong kaibigan, si Pamilya Duan, at si Ginoong Duan. Paano nangyari yon? Hindi ba nung nakaraan, tumalon siya sa gusali at naglaho na? Ganyan talaga siya katuso. Napakakomplikado nito, sa susunod ko na lang ikukuwento. Kukunin pa ba natin ang mga ebidensya? Siyempre, kailangan. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang mga bagay na iniwan ni Lolo. Ye Wushuang, ito ba ang nakuha mo? Ang ebidensya bang iniwan ng lolo mo? Opo. Ito po yon. Wala namang laman ito Di ko rin alam. Marahil, talagang walang reserbang ebidensya. Pakitang tao lang to. Para lang pigilan ang 4 na pamilya. Dahil sa kapirasong papel na to, ang 4 na pamilya ay sa loob ng 20 taon hindi man lang nakatulog ng mahimbing at sa dulo, nawala rin ang lahat. Kung iisipin mo, medyo nakakatawa rin. Oo naman. Pero wala na ring saysay iyon. Sapat na ang pruweba sa mga krimen nila. At sa 4 na pamilyang yon, walang makakatakas, tiyak na lahat sila'y mapaparusahan ng batas. Mabuti? Masasabi mong nakaganti ka na. Ay, nga pala, kayo ni Xiao, kailan kayo ikakasal? Sa umpisa po ng susunod na buwan, Master. Pagdating ng araw na yon, dapat po kayong dumalo para saksihan ang kasal namin. Pupunta ako. Tiyak na pupunta ako. Ikakasal ka na bukas? Nasasabik ka ba? Hulaan mo? Ano man ang mangyari sa hinaharap, mamahalin kita habang buhay, iibigin kitang buong puso, at gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Hello, Master. May natuklasan ako. Ano yon? Natagpuan ko ang librong ibinigay ni lolo mo noon. Nakita kong may mga sulat sa bahaging hindi agad napapansin. Anong nakasulat? Ang nakalagay dito, kung paglipas ng maraming taon, kumuha kayo ng ebidensya sa bangko sa Switzerland. At blankong papel lang ito ang ibig sabihin na lahat ng nakikita ninyo ay di pa ang buong katotohanan. Ha? Kung ganon, ang 4 na pamilyang yon, maaaring di sila ang tunay na kalaban. Master, hintayin nyo kami. Pupunta kami riyan kaagad. Tara.